Isang grupo ng mga armadong tao ang nag-ambush sa isang batang lalaki sa gitna ng kagubatan. Ini-underestimate nila siya dahil gumamit ito ng pana mula sa sanga ng puno, ngunit siya'y nagtagumpay na patayin silang 5. Pagkatapos, nilinis ng batang lalaki ang lahat ng kanyang gamit na hindi nag-iwan ng anumang bakas. Binubulong niya sa kanyang sarili na ang mga bagay ay iba sa sinabi ni Darian, sobrang nakakabagot sa kanya ang mundo ng mga tao. May isang pagpupulong na isinagawa, at ang mga tao ay nag-uusap ukol sa mga palatandaan ng hari ng mga demonyo na posibleng maywan sa kagubatan. Sigurado sila na walang buhay na may enerhiyang demoniko ang makakalampas sa harang, kaya't walang halaga ang mga ito. Ang kagubatan mismo ay nababalot ng enerhiyang demoniko, kaya't naging problema nang hindi nila magamit ang malaking bahagi ng lupa. May nagsuggest na kung walang ligtas na makakabalik, dapat na ipadala ang mga taong dapat mamatay sa kagubatan. Ito ang pinakamabuting paraan para mawala ang mga tao na binibigyan sila ng problema. Isang gabi, may isang ina na nagmamakaawa na huwag kunin ang kanyang anak. Sinasabi ng mga taong kumuha ng sanggol na may umusbong na buto ng kadiliman sa loob nito. Nagritual sila para sa sanggol na may pangalang Helmut. Ang kagubatan ay lugar ng pag-aalis na wala pang nakakabalik ng buhay. Ang mga kriminal mula sa anumang grupo ay ibinababoy sa kagubatan gamit ang banal na mahika tulad ng ginawa kay Helmut. Ngunit kung magtagumpay silang makalabas ng buhay, patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Ang pagkakaroon ng sanggol na isinilang na may buto ng kadiliman ay naging isang kasalanan sa kanyang sarili. Ibinagsak siya sa demonyong lugar mula sa kung saan walang nakabalik ng buhay. Puno ng enerhiyang demoniko ang kagubatan, at ang lamig at gutom ay malupit na hinaharap ng sanggol. Ngunit ang enerhiya mula sa buto na nakaimbed sa puso ng sanggol ay sumiklab at bumalot sa kanya. Lumipas ang 10 araw, at ang sanggol ay buhay pa rin, sa halip na siya'y kanilang kainin, tinulungan siya ng leopard. Mula noon, ang tadhana ng sanggol ay nasumpungan. Sa loob ng 10 taon, lumaki siya bilang isang aktibong batang lalaki, nang huhuli siya ng kuneho upang maging pagkain. Itinuro sa kanya ng leopard na may pangalang Elaga ang core ng kuneho, na mayroon ang lahat ng mga halimaw na demoniko. Sila ay lumalakas kapag kinakain ito at nagbibigay ng karaniwang buhay enerhiya sa kanila at nagpapahaba sa kanilang buhay. Nais ni Helmut na kainin ito, ngunit sinabi ng leopard na maaaring maging halimaw na demoniko siya at mamuhay magpakailanman sa kagubatan kapag kinain niya ito. Ayon sa isang matandang malakas na tao na nakilala ni Elaga, may pag-asa raw para sa mga tao na makalabas, kaya't sinabi niya kay Helmut na maaari itong makalabas. Nang marinig ito, naging masaya si Helmut na makilala ang isa pang tao at tumakbo papunta sa puok na tinukoy ni Elaga. Sa wakas, natagpuan ni Helmut ang isang kubo na maaaring gawin lamang ng mga tao. Bigla siyang inatake ng isang tao na itinulak ang kanyang ulo pababa sa lupa. Sinabi ni Helmut sa matandang lalaki na sumalakay sa kanya na itinuro sa kanya ni Elaga ang tungkol sa isa pang tao sa kagubatan. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang intensyon niya, at sinabi ni Helmut na nais lamang niyang makalabas sa kagubatan. Nagpakilala ang lalaki bilang Darian. Tinanong ni Helmut kung paano makalabas sa kagubatan, sinabi ng lalaki na ang labas ay hindi kasing ganda o mapayapa tulad ng iniisip niya. Ang mga tao ay walang matutulis na mga kuko o pangil at mahina ang kanilang mga katawan. Ngunit mas tuso sila at mas maliksi sa pag-iisip. Karaniwang nagtutulungan sila at nangangaliwa kapag kinakailangan. Karaniwang pinapatay ang mga taong isinilang na may buto ng kadiliman tulad ni Helmut pagkaraan ng kanilang kapanganakan. Para mabayaran ni Darian ang utang kay Elaga, sinabi niya kay Helmut na habang may buto ng kadiliman sa katawan niya, palagi siyang hahabulin kahit hindi siya makalabas ng kagubatan at posibleng mapatay rin siya ng mga tao. Pero matyaga si Helmut para makalabas ng kagubatan, kaya't naisip ni Darian na gawin siyang isang makatotohanang tao. Ang unang bagay na kinakailangan niyang gawin para makalabas ay palakasin muna siya at pagkatapos ay kailangang pumunta sa isang marunong kung paano makalabas. Itinuro kay Helmut na manirahan muna sa kubo at gawin ang mga gawain ng tao. Binigyan din siya ni Darian ng damit na isusuot. Ituturo rin ni Darian sa kanya kung ano ang maari at hindi maaring kainin at kung paano magluto. Ang mga organismo ay may core, at kahit alisin ito, nananatili pa rin ang enerhiyang demonyo, ngunit may isa sa kanila na walang enerhiyang demonyo,
at iyon ay ang tubig. Maaring alisin ang core at linisin ang organismong ito gamit ang tubig upang alisin ang nananatiling enerhiyang demonyo. Nalaman ni Helmut na maaaring kainin pati ang mga halaman. Si Helmut ay inutusan na magpatupad ng iba't ibang gawain tulad ng pag-akyat ng tubig sa loob ng ilang araw. Nakita niya si Elaga at nag-usap sila ukol sa plano ni Helmut na umalis sa kagubatan, na ikinasama ng loob ni Elaga. Isinama rin si Helmut ni Darian sa mga ehersisyo at binigyan siya ng lutong pagkain matapos itong mahirapan sa mga ehersisyo. Natuklasan ni Helmut na masarap pala ito. Sinabi ni Darian kay Helmut na mayroong mga limitasyon ang katawan ng tao, kaya't naisip niya na turuan ito ng pamamaraan ng espada simula bukas. Ipinaliwanag ni Darian kay Helmut kung ano ang isang espada at pinanood niya ito ng mabuti. Isinagawa ni Darian ang mga galaw ng espada at tila ba'y kumikinang ito sa mga mata ni Helmut. Itinuturing ni Darian ang paggamit ng espada bilang isang paraan ng pag-survive ng mga tao. Ayon kay Darian, mayroon ang mga tao na hindi nakikitang lakas. Naging masaya si Helmut na malaman ito, ngunit sinabi ni Darian na hindi pa handa ang katawan nito. Kailangan muna niyang unawain ang espada. Magiging mahirap, malungkot at masakit ito ngunit kailangan niyang magpatuloy ng hindi nagigiba at gagantimpalaan siya ng espada. Sa loob ng mga araw, tinuturuan si Helmut ni Darian tungkol sa estruktura ng kanyang katawan at nagreklamo ito. Itinuturo ni Darian sa kanya na hindi lamang ang tamang paraan ng pagkakagawa ang importante, kundi kailangan niyang intindihin ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Darian. Nakakapagtaka kay Darian na kahit hindi mahilig si Helmut sa pag-aaral, mas mabilis pa rin siyang natuto kaysa sa inaasahan. Ang buto ng kadiliman ay nagbibigay impluwensya sa mga tao at nagiging sanhi ng pagiging labis na marahas. Bukod dito, lumaki si Helmut sa kagubatan na kasama ang mga halimaw na demoniko. Bigla niyang hinampas ng 2 beses si Helmut at sinabi na si Helmut ay mas naging mahina. Tinanong si Helmut kung paano maipapaliwanag ang pagkakaiba, at ang iniisip niya ay naiba ang antas ng sakit at ang bilis at pwesto ng mga pagkakaatake ni Darian, kahit pareho ang galaw ng katawan nito. Ipinaliwanag ni Darian na hindi sapat ang simpleng pag-apekto sa labas. Dapat makontrol ni Helmut ang maliliit na pagkakaiba-iba sa kanyang mga kalamnan. Ang mga galaw sa kanyang mga daliri, ang bilis at agos ng kanyang kilos, at ang kanyang pag-unawa sa isip at espada. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan niya ang espada. Sinabi ni Darian na bahagi rin ng pagsasanay ang pahinga, ngunit naisip ni Helmut na nakakabagot ito. Nakita ni Helmut si Elaga, at ayon kay Elaga, lumaki ito ng kaunti. Si Elaga ang pangunahing tagapamahala ng gitnang teritoryo sa Forest of Roots, kaya't pinahintulutan si Darian na manirahan doon. Iniligtas din siya ni Elaga mula sa isang 2 ulo na ahas na naho, ayon kay Elaga. Hindi kilala ang lakas ni Darian dahil madaling itago ng mga tao ito. Hindi nila alam kung sino ang mas malakas kina Elaga at Darian. Ang dahilan kung bakit galit si Naho kay Darian ay dahil sinira niya ang lugar na itinayo ni Naho na isang farm ng mga tao. Natakot si Helmut nang makita niya ang farm ng mga tao. Ang mga tao ay sapilitang pinatrabaho, at mayroon ding mga babae na hindi pa niya nakikita dati. Ang mga babaeng tao ay parang pagkain para kay Naho. Gusto ng ahas ang mga babae dahil malambot ang kanilang karne at wala gaanong muscle. Pero ang maliliit na babae ay hindi kinakain hanggang maging sapat ang laki para kainin. Ang mga lalaki naman ay ginagawang alipin habang buhay upang alagaan ang espasyo. Ang mga tao na namumuhay sa farm ay nagkaroon ng leader at ito ay si Erugo. Pinagsama-sama niya ang mga tao na ibinaba sa kagubatan. Kung hindi sinalo si Helmut ni Elaga, isa rin siya sa mga alipin. Nagbabalak na sana silang bumalik nang biglang sumulpat si Naho. Bagamat hindi ito gumagawa ng anumang masama, nadama ni Helmut ang matinding takot sa kanyang presensya. Interesado si Naho kay Helmut dahil nadama niyang may koneksyon ito kay Darian. Maikli pa lamang ang panahon mula nang sirain ni Darian ang kanyang farm, kaya't iniiwasan niya ang ahas. Sinabi ni Elaga kay Naho na nagnakaw lang ng damit si Helmut upang isuot. Binabalaan din siya ni Elaga na huwag gawin ang anuman kay Helmut o paghiwa-hiwalayin siya nito sa mga piraso. Nagsabi si Naho na lumayo sila sa kanyang teritoryo, at nahimatay si Helmut.
Paalala sa batang lalaki ng leopard na hindi na siya dapat maglakbay mag-isa simula ngayon, nang makita na siya ni Naho. Nagumpisa nang mag-isip si Helmut kung maaring maging malakas siya tulad ni na Elaga o Darien. Kinumpirma ni Elaga na nasa antas si Darien na hindi kayang abutin ng karamihan ng normal na tao. Sinabi ni Elaga kay Helmut na dapat niyang gawin ang lahat ng makakaya kung nais niyang makalabas sa kagubatan na iyon. Sumama si Helmut kay Darien habang bumalik si Elaga sa kanilang tahanan at ipinangako na babantayan ang lugar. Isang gabi, sobrang masakit ang tiyan ni Helmut kaya't hindi siya makatulog. Inutos sa kanya na kumain ng mga lason na halaman bago matulog upang mapigilan ang kapangyarihan ng buto ng kadiliman. Habang nagdurusa si Helmut, nandoon si Darien sa ilalim ng buwan, iniisip ang isang bagay ukol sa 4 na taon. Habang patuloy na nag-insayo ng espada sa gitna ng mga puno, natutuwa na si Helmut sa pag-eehersisyo. Para bang magaan ang kanyang katawan at mas maliwanag ang kanyang paningin. Baka dulot ito ng epekto ng demonyong lupa, matapos ang mga buwan ng pag-inom ng mga lason, hindi na siya sumasakit, at parang nakakabuti pa. Pinaalala ni Darien kay Helmut na hindi nila nakikita ang kapangyarihan. Kung ang kanilang katawan at ang pagsasali ng enerhiya nito ay hindi umaabot sa tamang antas, walang silbi ang kanilang pagsasanay. Mukhang handa na ang katawan ni Helmut para sa pagsasanay na ito, kaya tuturuan na siya ni Darien kung paano mag-train ng Viz. Itinuro ni Darien kay Helmut kung paano magpakawala ng enerhiya sa atmosfera at kontrolin ito ng malaya upang mag-materialize ito sa pamamagitan ng espada. Inilabas ito ni Helmut sa pamamagitan ng pag-angkin ng enerhiya mula sa kalikasan. Itinuro ni Darien sa kanya na mag-isip ng simpleng mga bagay at kumilos ng may kalmadong pag-atake para hindi mawala ang daloy. Inatake siya ni Darien ng sunod-sunod at agad nawalan ng kalmado si Helmut. Binigyan siya ni Darien ng payo na gamitin ang kanyang mga pandinig at kunin ang mas maraming enerhiya upang maramdaman ang lahat ng kapangyarihan. Hindi perpekto mula sa simula, pero okay lang dahil itutuloy nila ang kanilang pagsasanay. Matapos ang 4 na taon ng pagsasanay, nagawa ni Helmut na putulin ang mga puno ng may kahusayan. Hiningi ni Darien na ipakita sa kanya ang kanyang Viz, kahit sinabi ni Darien na kulang pa ito. Sa kabila nito, nagpakita si Helmut ng kamangha-manghang pag-unlad sa mura niyang edad, na kayang magmanifesto ng ganitong kapangyarihan. Alam ni Darien na tiyak na babaguhin ng bata ang mundo, maging ito man ay magandang pagbabago o masama. Nararamdaman ni Darien na oras ng palayain si Helmut. Sinabi ni Darien kay Helmut na panahon ng umalis sa kagubatan. Kung lalaki pa ang buto ng kadiliman niya, hindi na siya makakalampas sa banal na harang. Kaya't ngayon ang tamang panahon, matatagpuan ang mundo ng mga tao sa kalunuran ng Forest of Roots. Kailangan pasukin ni Helmut ang banal na harang para makarating doon. Mayroong partikular na lugar kung saan ito ay mahina. Sa teorya, maaari siyang pumasa doon para makarating sa mundo ng mga tao. Isang tao na kayang mag-handle ng mahinang harang sa teorya ay maaaring pumasa. Hindi pa natagpuan ito ni Darien ngunit may ibang tao na alam ito. Ito ay si Erugo na namumuno sa mga tao sa nayon ni Naho. Pagkatapos makalabas ng kagubatan, mararanasan ni Helmut ang maraming bagay sa mundo ng mga tao. Sigurado si Darien para sa isang katulad niyang nagmula lamang sa kagubatan. Maaaring makita ni Helmut na kabang-abang at masaya ang mundo sa labas. Paalala rin ni Darien na hindi niya kayang pigilan ang trahedya sa pamamagitan ng pagiging alerto lamang. Hindi ito maiiwasan kaya't pagdating ng oras mararamdaman niyang walang lakas ang kanyang katawan, ngunit hindi ito dapat mawala sa sarili. Wala sa plano ni Darien ang sumama kay Helmut. Nais niyang magpahinga at magkaroon ng oras para sa kanyang sarili matapos ang mahabang panahon. Natuklasan ni Elaga na hindi masaya si Helmut. Komplikado ang kanyang nararamdaman, pero ayon kay Elaga, ito ay patunay na unti-unti nang naging tao si Helmut. Sa umaga, pumunta si Helmut para kunin ang regalo ni Darien, ito ay isang espada at isang bag. Ang buhay ni Darien ay nagtapos at ipinangako ni Helmut na hindi niya ito malilimutan. Nasabi na niya kay Elaga ang tungkol dito, kaya't hindi ito ikinagulat ng leopard. Binalik ni Elaga ang mga bagay na dala ni Helmut noong ibinaba siya sa kagubatan. Isa itong bihirang metal na pendant na gawa sa purong ginto na may nakasulat na "Let there be light on your path",
Margaret Irene. Kailangan munang pumunta ni Helmut sa farm ng mga tao. Nag-aalok si Elaga na tulungan siya, ngunit sinabi ni Helmut na kaya niya ito mag-isa. Nagpaalam sila sa isa't isa at nagtungo si Helmut sa kadiliman at nagtagumpay na hawakan si Erugo. Ang itim na mahika ay isang masamang kapangyarihan na maaring gawing malakas kahit sino, kahit pa mukhang mahina. Sa mga maraming gumagamit ng mahika, may mga taong lalabag sa mga hangganan na hindi dapat tawirin upang magkaroon ng mas malakas na mahika at kapangyarihan. Si Erugo ay isang gumagamit ng mahika na palaging naiinggit sa iba. Pangarap niyang maging pinakamalakas, ngunit pinili niyang tahakin ang landas ng itim na mahika dahil sa tingin niya ay hindi sapat ang kanyang galing para sa kanyang mga layunin. Kailangan ang mga masasamang damdamin ng mga tao sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng human trafficking at kidnapping. Madali niyang nakuha ang mga kinakailangang materyales. Si Erugo ay naging mas masama at makapangyarihan bilang resulta ng kalupitan at takot na nagmula sa mga materyales na iyon. Ngunit dahil sa pagsumbong ng isang gumagamit ng mahika, inilantad ang kanyang mga karumal-dumal na gawain sa buong mundo. Nahuli siya at hinatulan ng kamatayan o pagkaalas sa kanyang lugar, upang maiwasan ang agarang pagpatay pinili niyang mapunta sa Forest of Roots. Kalaunan, nakilala niya ang 2 ulo na ahas doon. Ibinigay sa kanya ang isang bahagi ng teritoryo ng ahas bilang kapalit ng kanyang pagsuko at mga sakripisyo. Ginamit ni Erugo ang mahika upang pagsamasamahin ang lahat ng mga tao na inalis sa kanilang dating mundo at itinapon sa kagubatan. Wala silang ibang magagawa kundi ang sumuko upang hindi sila lumunin ng mga demonyong hayop. Sa ganitong paraan nabuo ang farm ng mga tao. Si Erugo ay naging hari ng farm, habang ang iba pang mga tao ay trinato lamang na parang mga alagang hayop. Hindi nakialam si Naho, ang tunay na Panginoon ng teritoryo sa gawain ni Erugo basta't inaalok nito ang mga sakripisyo. Sa paglilingkod kay Naho nagsimulang tuparin ni Erugo ang kanyang mga ambisyon. Subalit bawat taglamig hindi niya maiwasang mangamba, sapagkat tuwing natutulog si Naho, sumasalakay ang mga demonyong hayop sa farm araw-araw. Sa kabila ng isang hindi gaanong makabuluhan na krisis, mayroon siyang bahagyang kasiyahan sa kanyang bagong buhay habang may espada ni Helmut sa kanyang leeg. Tinanong siya ng batang lalaki kung paano makalabas sa Forest of Roots. Alam ni Erugo na disipulo siya ni Darien kaya't una siyang tumanggi na sabihin ito. Subalit binalaan siya ni Helmut na kukunin ang anumang mga talaan na mayroon siya, sapagkat para raw sa mga mage, ito ay tila mga obsesyon. Kaya't pumayag si Erugo na makipagtulungan. Ang paraan na nahanap ni Erugo ay teoretikal, kaya't wala pang sino mang nagsubok nito o may kakayahan na subukan ito. Posibleng magawa ito ni Darien at naisip ni Erugo na baka ito ay patay na dahil wala ito roon. Inalok ni Erugo kay Helmut na maging kanyang tagapagmana at manirahan doon, ngunit hindi ito nais ni Helmut. Hiniling lang ni Helmut sa kanya na ibigay ang aklat na natagpuan niya sa isang itinagong tahanan ng salamangkero bago ito magkaroon ng stealth magic. Sa kasamaang palad, hindi siya nakatakas. Ayon sa aklat may malaking talon sa dulo ng kagubatan sa timog. Ang tubig at demonic energy ay pinapahina ang banal na kapangyarihan ng magkasabay. Kailangang makapasa si Helmut sa harap ng harang at kahit ito ay napahina. Ang Divine Barrier ay nasa pinakamataas na antas kaya't kahit ang may kaunting demonic energy ay magiging abo. Pinalaya siya, ngunit itinali siya ni Helmut at sinabihan na huwag magkasala. Ginising ni Erugo si Naho mula sa malalim na pagtulog nito at sinabi ang tungkol sa kamatayan ni Darien at ang tungkol kay Helmut. Si Naho ay nagpasya na hanapin at patayin ang bata upang mapawi ang banta. Nang makita ang lahat ng demonyong hayop na tumatakbo palayo, alam ni Helmut na nasa malalang panganib siya at dapat na niyang pinatay si Erugo ng mas maaga. Tumakbo siya, ngunit hindi siya nakalabas sa teritoryo ni Naho. Ang buong lugar ay napaliligiran ng demonic energy. Biglang nagpakita si Naho at binati si Helmut, sinabi niyang siya ay matagal nang inaantay na panauhin para sa ahas. Nagpasya si Helmut na lalabas siya pagkatapos patayin si Naho. Minaliit ng ahas si Helmut habang inaatake ito, ngunit naagapan ni Helmut ang atake nito. Naging alikabok ang kanilang paligid at bigla na lamang siyang napalibutan ng ahas. Alam ni Helmut na malakas ang kalaban kaya't kailangang hanapin ang pagkakataon na sumalakay. Maaaring may lugar kung saan ito masusugat ng kanyang vis, at iyon ay ang mata nito.
Napasigaw sa sakit ang ahas nang masugatan ni Helmut ang mata nito. Nakakuha si Helmut ng panandaliang pahinga. Maganda sana kung matalo niya ito, pero iyon na ang kaya niyang gawin sa kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan. Nabawasan na siya ng lakas sa atake na iyon kaya't mamamatay siya kung magpatuloy siyang makipaglaban. Kailangan niyang makatakas ng mabilis, ngunit labis itong ikinagulat ng ahas. Kinain nito ang kanyang ulo na nasugatan ang mata, nagtago si Helmut matapos masaktan ng ahas. Mahirap na para makita siya dahil nawala na ang isang ulo nito. Nakuha ni Helmut ang panandaliang pahinga upang magmadali at makatakas. Ngunit natagpuan siya ng ahas at kakainin ito ng buhay. Bigla namang dumating si Elaga upang iligtas si Helmut. Nakaramdam si Helmut ng demonic energy mula kay Elaga. Hiniling ng leopard kay Helmut na umalis at iwan na sa kanya ang laban. Tatanggi na sana si Helmut ngunit pinaalalahanan siya ni Elaga na pumunta at hanapin ang kanyang kalayaan. Nagpasalamat si Helmut sa leopard para sa lahat at umalis sa lugar. Nagalit ang Naho ngunit ang leopard ay nang ahas na pigilan siya sa kanyang sariling teritoryo. Kaya ngayon kailangan nilang labanan ang isa't isa. Si Helmut ay tumatakbo ng ilang araw mula nang madaanan niya ang teritoryo ni Elaga. Nagawa niyang talunin ang anumang demonyong hayop na wala sa parehong antas ng Naho. Napagtanto niya na hindi niya magagawa mabuhay sa lugar na iyon kung hindi niya nakilala si Elaga at si Darien. Isa lang ang pagkakataon niya ngayon at kailangan niyang makaalis sa gubat na iyon, para hindi masayang ang pagsisikap ni Elaga at Darien. Ang kinalalagyan niya ngayon ay iba sa teritoryo ni Elaga na halos wala siyang maramdamang demonyong enerhiya at naiirita din ang binhi ng kadiliman. Ito ay maaaring tumutugon sa banal na harang. Tinakpan ito ni Helmut ng vis para hindi siya magkaproblema. Kinalaunan, natagpuan niya ang isang balahibo. Ito ay kabilang sa isang demon beast bird na may pangalang Igrel the Ruler of the North, at si Helmut ay nasa teritoryo nito ngayon. Hindi inaasahan ni Helmut na may isang demonyong hayop na napakalapit sa banal na harang na sinabi ni Elaga. Ang pandaman ni Igrel ay napakalakas at naramdaman niya ang dugo ni Naho at ang amoy ni Elaga kay Helmut. Sinabi ni Helmut sa hayop na kamag-anak siya ni Elaga ngunit hindi siya naroon para sa utos ni Elaga. Sinabi ni Helmut na mayroon siyang sariling mga dahilan na maaaring maging makabuluhan para sa pananabik na siya ang magiging kauna-unahang tao na makatawid at makalabas sa Forest of Roots. Pinagtawanan ni Igrel dahil tila mahina siya at si Helmut ay may mga buto pa rin ng kadiliman sa kanya. Gusto pa rin ni Helmut na maging unang tao na magtangkang tumakas. Ngunit si Igrel ay hindi nais na ipagsapalaran o sunugin ang isang biktima. Sinabi ni Helmut na ang hayop ay palaging makakahanap ng mga taong nahuhulog doon. Ngunit ang tanging tao na susubukang makatakas ay siya lamang. Sa sabik na makita siyang subukan kung si Helmut ay magtagumpay, si Igrel ang magiging unang demonyong hayop na makakasaksi nito. Paprotektahan siya ni Igrel gamit ang kapangyarihan upang maabot ang harang anuman ang resulta. Sinabi ni Helmut kay Igrel na sabihin kay Elaga na nakatawid ito, na sinang-ayunan naman ni Igrel. Tumakbo si Helmut sa harang at nagpatuloy sa pagsulong patungo sa ilalim ng tubig. Divinity ay isang kapangyarihan na naglilinis at pumoprotekta sa mga tao at nag-aalis ng karumihan ang tumagos kay Helmut habang siya ay dumadaan sa harang. Hindi pa siya nakadama ng ganitong sakit at hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang kamalayan. Demonic beast na naging tao, tao na naging demonic beast, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Isang grupo ng mga tao ang naglalakbay malapit sa Forest of Roots, sila ay nagpahinga pagkatapos ng mahabang biyahe. Isa sa mga miyembro na nagngangalang Pin ay sinabihan na kumuha ng tubig at nakita niyang walang malay si Helmut. Sinabi ni Pin sa kanyang mga kasama na may patay na bangkay sa ravine, ngunit walang naniwala sa kanya. Pinangunahan ni Pin ang daan patungo sa kinaroroonan ni Helmut. Sa wakas ay nakita na nila si Helmut at napagtanto na hindi pa siya patay. Nagsimulang magising si Helmut, sinabi nila sa kanya na ligtas na siya ngayon, ngunit sinabi sa kanila ni Helmut na wala siyang natatandaan maliban sa kanyang pangalan. Kabilang sa mga tao ay si Tanya, isang rank 3 silver medal mercenary ng Face Mercenary Corps. Ipinaalam nila kay Helmut na nasa Decay Forest siya ngayon. Sinabi sa kanila ni Helmut na marunong siyang humawak ng espada. Sinabi sa kanya ni Tanya na siya ang bahala ngayon para kay Helmut, at nagpasalamat ang bata sa kanya.
Muntik nang hindi makaligtas si Helmut at medyo magtatagal bago siya makarecover. Siya ngayon ay nasa isang mas mahinang estado kaysa noong siya ay nagsimulang magsanay. Nasa loob niya pa rin ang binhi ng kadiliman, siguro kung hindi dahil dito ay patay na siya. Pero dahil nasa mundo na siya ngayon ng mga tao hindi niya pwedeng ipaalam na may binhi siya ng kadiliman. Kaya naman nagkunwari siyang nawalan ng alaala. Kailangan din niyang hanapin ang may-ari ng pendant ng dahan-dahan at sigurado. Nagulat ang lahat nang makitang nag-iba si Helmut pagkatapos maligo. Mukha siyang maharlika, at sinabihan siyang bagong miyembro ng Mercenary Corps. Sila ay papunta sa isang nayon sa loob ng 4 na araw para magpatingin si Helmut sa doktor pagkatapos ay aalis na sila. Tinanong ni Finn si Helmut kung ayos lang ito at pinapasakay sa cargo, ngunit tumanggi si Helmut. Tinitignan niya dahil sa kakaiba nitong kilos, iniisip din nito kung noble din si Helmut, pati ang kanyang pagsasalita ay kakaiba. Mukhang pagod na si Helmut pero tumanggi pa rin siyang sumakay. Napansin ni Helmut na madali na siyang mapagod kumpara nung nasa Forest of Roots pa siya. Pagdating doon, sinabi ng doktor na wala naman problema at mabilis naman makaka-recover si Helmut. Nagduda si Tanya at sinabi sa doktor na tignan muli si Helmut na ikinagalit naman ng doktor. Sinabi rin ng doktor na babalik din ang alaala ni Helmut dahil wala naman mali sa ulo nito. Pagkalabas, tinanong ni Tanya si Helmut kung ayos lang ba talaga ito. Sinabi nito na ayos na siya pagkatapos niyang makapagpahinga at uminom ng gamot. Tinanong niya si Helmut sa kakayahan nito sa espada at hinamon sa isang duelo. Sa kadahilanang si Tanya ay isang 3 silver medal mercenary, ang ganong kalibre ng tao ay nirerespeto sa mundo ng mga tao kaya pumayag si Helmut. Pumunta sila sa lugar kung saan nagsasanay ang miyembro ng Mercenary Corps. Tinukso nila si Helmut sa pakikipagduelo kay Tanya, ngunit pinagsusuntok sila ni Tanya. Binigay ni Tanya ang espadang kahoy, sinabing matatapos lang ang laban kung isa sa kanila ang bumagsak sa lupa. Sinabihan niya si Helmut na ibigay ang lahat dahil isa siyang vice captain ng Mercenary Corps. Sa isip ni Helmut ay hindi pa siya magaling, hindi rin niya magagamit ang kanyang vis. Kaya sa halip na harapin siya ng buong lakas ay kailangan niyang lumaban habang umiiwas sa mga pag-atake. Inatake ni Helmut ang kanyang kaliwang baywang ngunit napigilan lang ito ni Tanya. Inatake siya ni Tanya na nagawang iwasan ni Helmut ngunit sinipa siya nito sa tagiliran. Sa isip ni Helmut ay ayaw sumunod ng kanyang katawan sa anumang nais ng kanyang isip. Nagpatuloy sa pag-atake si Tanya, hanggang sa makalapit ito at matamaan muli si Helmut. Tumilapon si Helmut dahil sa pag-atake, na naging dahilan para siya ay matalo. Sa isip ni Helmut ay mas maraming opening si Tanya kaysa kay Darian, at ang kanyang paggamit ng espada ay hindi pa polido. Nang dumating ang isang lalaki at sinabing si Tanya ay nirerespeto sa kanilang grupo kaya ayos lang na matalo siya dito. Sinabi din ng iba na nagulat sila kung gaano siya kagaling nang sinubukan niyang sirain ang depensa ni Tanya. Ang lalaking dumating ay si Fian ang kapitan ng Face Mercenary Squad at isang rank 2 gold medal mercenary. Binati ni Fian si Helmut dahil sa pagpasa sa pagsusulit sa entrance exam. Inalok niya si Helmut bilang bagong miyembro ng Mercenary Corps. Ito ay isang samahan na hindi basta-basta nagpapapasok, kaya't binabantayan nila si Helmut simula nang magpunta sa bayan. Si Tanya ay kapatid ni Fian, at dahil wala namang ginawang abala si Helmut, pumayag ang lahat na tanggapin siya. Ibinigay kay Helmut ang pansamantalang ranggo para sa Mercenary Certificate upang merehistro siya sa Mercenary Guild. Dahil opisyal ng kasama si Helmut, binati siya ng lahat. Kasama sa kanila sina Bern, Uther, at Marose. Sinabi ni Fian na malaya si Helmut na umalis sa grupo kung nais niya, pero dapat siyang manatili kapag sila ay humingi ng tulong. Mahirap pa rin kay Helmut ang magtiwala, pero mas mabuti na siya ay manatili kaysa sa walang patutunguhan. Nais din niya malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kasamahan. Kinalaunan, kasalukuyang pinag-uusapan ng corps kung isasama si Helmut sa isang importanteng misyon. Ngunit isinaalang-alang ni Sir Miles na ang isang mercenary na may ranggo na 4 ay hindi dapat sumali dito. Sinabi ni Fian na ang kakayahan ni Helmut ay magiging kapaki-pakinabang. Pumayag ang lalaki basta sila ang bahala at responsibilidad para sa kanya. Dahil hindi ipinaalam kay Helmut ng maaga na idadagdag na siya sa corps.
Magbabayad lamang ng ikatlong parte si Miles para kay Helmut. Kasama rin sa kanilang misyon ang Terek Mercenary Corps. Ang kanilang gagampanang request bukas ay isang malaking escort mission. Kung sakaling sila ay maambush, hindi kinakailangan lumaban ang rank 4S maliban na lamang kung kinakailangan talaga. Hindi sila sigurado kung ano o sino ang kanilang i-escort kaya't mahirap malaman kung gaano karaming mga ambush ang kakaharapin nila. Sinabihan si Helmut na kung susubukan ng Terek Corps na awayin sila ay wag na niya silang pansinin. Hindi maganda ang relasyon ang meron sila dahil may magandang reputasyon ang Mercenary Corps. Si Helmut ay galit, hindi niya nais gamitin ang kanyang hindi pa lubos na paggaling na kalagayan bilang palusot. Maraming oportunidad sa gitna ng laban subalit hindi niya magapi ang bilis ni Tanya. Siya ay kasalukuyang mahina at kailangan niyang bumalik sa kondisyon tulad noong unang beses siyang nag-ensayo. Nagsimula na ang request at sila ay pinangakuan ng malaking bayad, kailangan nilang magtrabaho at bumalik ng ligtas. Tinukso ni Finn si Helmut na mahina, ngunit hindi ito natuwa. Binati ni Sir Miles ang corpse at ibinigay sa kanila ang mga bagay na kanilang babantayan. Ang Face Mercenary Corps ang magbabantay ng likuran, at ang ibang mga kasama ay mula sa Terek Mercenary Corps. Isa sa kanila ay nang-aasar mula sa kabilang panig. Nag-isip si Helmut kung siya ang leader kaya't papanatilihin niyang bantayan ito hanggang matapos ang request. Ilang araw pa ang nakalipas, patuloy na inaasar ng mga miyembro ng Terek si Finn. Napansin nilang hindi sila pinapansin ni Helmut mula pa noong simula. Ang nang-asar ay isang rank 4 na nalaglag mula sa rank 3 dahil sa gulo. Ang kapatid niyang may pangalawang ranggo ay siyang namamahala sa kanya. Wala pang 3 araw ang nakakalipas, pero galit na si Finn dahil patuloy na inaasar siya ng mga miyembro ng Terek nang walang tigil. Si Caleb ang pangunahing nang-aasar, hindi alam ni Finn na nalaglag ito mula sa rank 3 kaya't sa kanya ay labis itong hindi patas. Nagpatuloy si Finn sa pagrereklamo habang kumuha ng tubig bago matulog. Mahirap na makatulog kapag narating na nila ang lugar kung saan lumilitaw ang mga demonic beast. Lumapit ang mga miyembro ng Terek Mercenary Corps kay Finn habang kumukuha ng tubig at hiniling itong kausapin. Ngunit pinagtulungan lang nila ito at inasar tungkol sa kasarian ni Helmut at dinala rin si Helmut roon. Nagsimulang ihambing ni Helmut kung paano ang mga tao ay pareho sa mga demonic beast kapag sila'y lumalaban para sa mas mataas na hierarkiya. Ibinuhos ni Helmut ang kanyang lahat sa pagpapagaling ngunit hindi pa rin niya magamit ang vis. Alam niya na mas mahina ang mga makakalaban niya kaysa kay Tanya kaya't didepensa siya at uuna ang atakihin ang mahina sa kanila. Kung hindi niya kayang labanan sila ay gagamitin niya ang swordsmanship ni Darian. Nais ng mga kalaban na hawakan si Helmut at huberin siya, ngunit dumating si Tanya upang iligtas siya. Tinanong niya kung bakit inaaway ng Terek Corps ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Caleb na tila walang mali sa ginagawa nila kaya't nagalit si Tanya. Sinabihan niya si Helmut na dalhin si Finn pabalik at sinabihan ni Caleb ang kanyang mga kasamahan na iwanan siya. Sinabi ni Tanya kay Caleb na pang-4 na rangko na ngayon siya at nainsulto si Caleb. Binalaan niya rin ang mga ito na huwag nang guluhin ang alinman sa kanyang mga miyembro. Nag-iiyak si Finn habang pauwi. Iniligtas sila ni Tanya sa kabila ng katunayan na hindi tama na makialam sa mga laban ng mga rank 4. Patuloy na nagsasanay si Helmut sa gabi para bumalik sa kondisyon. Maayos na siya ngayon ngunit hindi pa rin niya magamit ang vis. Ayon kay Darian ang vis ay parang tubig at ang katawan ang sisidlan nito. Walang silbi ang pagsasanay kung ang katawan ay hindi pa nakakamtan ang pangunahing pamantayan. Napansin ng lahat na madalas nang lumitaw ang mga demonic beast sa rehiyon kung saan sila ngayon. Ipinag-utos na huwag gawin ang mga individual na gawain ng mag-isa. Hindi makapagsasanay si Helmut ng mag-isa, kaya't nagdarasal na lamang siyang bumalik ang vis bago mag-umpisa ang buto ng kadiliman na maging mapa nira. Meron si Finn na kakaibang imahinasyon tungkol sa mga demonic beast. Sinabi ni Helmut na naniniwala siya na ang ilan sa mga halimaw ay nakakatakot subalit ang iba ay hindi. 2 lalaki sa misyon ang kumuha ng tubig nang biglang lumabas ang isang demonic beast at pumatay sa isa sa kanila. Nagulat ang isang kasamahan nang makakita ng isang nakakadiring demonic beast na bigla na lamang sumulpot. Sinubukang sumugod ng isa pang lalaki at atakihin ito ngunit siya rin ay pinatay.
Hindi inaasahan ni Fian na ito ay magpapakita ng katapangan na pumasok sa ganon kadaming mga mandirigma. Nagpahiwatig ang demonic beast sa kanyang mga kaibigan na lumabas rin at napansin ito ni Tanya. Sinabi niya sa lahat na maghanda ngunit pinagsabihan si Finn at Helmut na huwag makialam at magtago sa ilalim ng kalesa. Naiinis si Helmut na hindi pa niya magamit ang kanyang beast, at alam niya ang presensya ng iba pang mga demonic beast. Ang kanilang kinakaharap ay hindi kasing lakas ni Elaga o Naho. Pinangunahan ni Fian ang mga mandirigma na atakihin ang malaking demonic beast. Ang mga maliliit ay pumunta sa iba pang mga mandirigma ngunit madali itong nilabanan ng ikatlong rangko. Nasugatan agad ito ni Fian at Max nang makakita ng pagkakataon. Ikinagulat ni Helmut ang kanilang lakas dahil mas malakas sila kaysa sa inaakala niya. Ang mga rank 2 na mandirigma na marunong gumamit ng vis ay abala sa leader. Habang ang iba ay gumagawa ng kanilang trabaho sa kanilang sariling paraan. Ang lahat ng mahina ay talo na at kaya pa ni Fian na pumatay pa ng isa gamit ang kanyang vis. Sa kasamaang palad, tumakbo ang natirang beast. Napagdesisyonan na huwag itong habulin at sa halip ay tingnan ang mga sugatang mandirigma. Pinagmamasdan ni Helmut kung paano kinokolekta ang mga bangkay ng demonic beast. Ang mga bagay tulad ng demonic skin at seed of darkness na maaring ibenta sa mataas na halaga. Ipinakita ni Marros kay Helmut ang seed of darkness na kanyang natagpuan sa kanilang mga bangkay. Batay sa kanilang alam, ang buto ay maghahari sa isipan ng isang tao kapag ito ay nasa loob at siya ay magiging demonic beast. Hindi pa sila nakakakita ng mga ganon dahil, ang mga taong nagkaroon ng buto ng kadiliman ay itinatapon sa Forest of Roots. Naisip ni Helmut ang sinabi ni Darien na hanggat mayroong seed of darkness sa isang tao tiyak na mamamatay ito sa pakikipaglaban sa mga tao. Napaisip si Helmut kung magiging isang demonic beast siya at makakalaban ang mga tao. Ang dahilan kung bakit tinuruan siya ni Darien kung paano gamitin ang vis ay upang mapigilan niya ang seed of darkness sa kanyang loob. Dapat niyang itago ang buto o magkakaroon siya ng problema. Nang naglalakad si Finn at Helmut na kinokolekta ang mga bangkay, nagulat sila na isa sa mga hayop ay buhay pa pala. Nang makita ni Helmut na gumalaw pa rin ang demonic beast, agad niyang kinuha ang kanyang espada at pinatay ito. Naramdaman niyang iba mula noong siya ay nagte-training, para bang mayroong bumalik na hindi niya masagot. Kaya't iniisip niya kung bumalik na ang kanyang beast. Pinuri ng iba si Helmut dahil sa kanyang mabilis na mga aksyon ngunit si Tanya ay labis na nagulat. Para bang nakita niya ang isang bagay na umuusbong mula sa kamay ni Helmut noong oras na iyon. Sa gabi, nagme-meditate si Helmut at tiyak na sa kanya na bumalik na ang kanyang vis. Tinawag si Helmut na bumalik dahil pinag-uusapan na ng mga mandirigma ang gagawin sa gabi na iyon. Magbabantay sila na may pangkat na 2 tao bawat grupo. Si Helmut at Tanya, si Finn at Marros, si Sean at Bern ang magkakasunod-sunod, si Uther ay nasugatan kaya't bibigyan siya ng pahinga. Pagkatapos nila, sinabihan ni Tanya si Helmut na gisingin ang susunod na grupo para makapagpahinga sila. Nadadama ni Helmut ang presensya ng demonic beast na tumakas kaninang umaga. Ang mga demonic beast ay naghihintay na ang lahat ay makatulog. Kaya't nagpasya si Helmut na bantayan ito mag-isa para sa anumang pangyayari. Nakita siya ni Caleb ang bully mula sa Terek at sumunod kay Helmut. Naramdaman iyon ni Helmut mula sa likuran nang tawagin siya ni Caleb. Pinapaharap siya ni Caleb dahil nadama niyang iniiwasan siya ni Helmut mula nang magsimula ang kanilang misyon. Gagamitin niya ang pagkakataon para maghiganti dahil walang magliligtas kay Helmut. Sinabihan si Helmut ni Caleb na mabuhay na parang tao at hindi tulad ng mga demonic beast. Tinawag pa niya ito sa pangalan at sa rank 4 mercenary ng Terek Mercenary Corps. Nagalit si Caleb na naging dahilan para masira niya ang balot sa kanyang braso at inatake si Helmut. Ngunit si Helmut ay nagtagumpay sa pagpigil at paghawak ng kamay ni Caleb. Nagulat si Caleb sa lakas ni Helmut. Sinabihan ni Helmut ang lalaki na piliin niya ng mabuti ang kalaban kung nais niyang magtakda ng hierarkiya. Sumubok si Caleb na atakihin si Helmut. Ngunit sa di sinasadya ay nagamit ni Helmut ang kanyang espada upang saktan ang mga paa nito. Nasugatan si Caleb at kung iiwan siya ni Helmut ay matutuklasan ang kanyang tunay na katauhan. Naisip niyang patayin ang lalaki at dahil sa buto ng kadiliman sa loob niya muntikan na siyang parang maging demonic beast. Pinakalma niya ang kanyang sarili at sinabi sa sarili na siya si Helmut.
Tumakas si Caleb, hindi pa rin makapaniwala na malakas pala si Helmut. Sa kasamaang palad nakatagpo niya ang demonic beast na tumakas kaninang umaga. Narinig ni Helmut ang sigaw nito sa kalayuan. Lumapit ng may kumpiyansa si Helmut sa demonic beast dahil sapat na ang kanyang lakas upang makipaglaban dito. Napa-atras ang demonic beast na parabang nadaman nito na malakas na kalaban si Helmut. Sinabihan ni Helmut ang demonic beast na kunin si Caleb at umalis. Sigurado si Helmut na ito'y babalik, ngunit kailangan niyang isipin kung paano sasabihin ang nangyari. Kinalaunan, iniisip ng lahat na patay na si Caleb, at ang mga kasamahan nito ay nagluluksa. Humingi ng tawad ang kapitan kay Helmut para sa Terek Mercenary Corps dahil sa pang-aapi ni Caleb. Hindi agad tinanggap ni Tanya ang paumanhin, kinuwestiyon niya ang kakulangan ng pagbabantay ng mga ito sa kanilang mga miyembro. Nagulat ang kapatid ni Caleb at tila ba ininsulto ni Tanya si Caleb at ang kanilang grupo. Naghanda silang maglaban pa ngunit sila'y pinigilan. Nagkamali ang Terek Mercenary Corps, ngunit ang Peace Mercenary Corps ay dapat mag-ingat din sa kanilang mga salita. Bilang kabayaran, ang bayad na dapat matanggap ni Caleb ay ibibigay kay Helmut. 3 tao na ang namamatay kaya't kailangan na nilang pag-isipan kung paano haharapin ang mga demonic beast. Pinagalitan ni Tanya si Helmut dahil sa paglalakbay nito ng mag-isa, at plano niyang huwag nang payagan si Helmut na maglakbay ng mag-isa. Nakaramdam si Helmut ng kakaiba ng pag-alitan siya ni Tanya, na nagpapaalala tungkol kay Darian. Sumumpa si Helmut na mag-iingat na siya ngayon. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kailangan nilang makalabas ng kagubatan na iyon sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang iba pang mga demonic beast sa kanilang daraanan. Sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang parehong uri ng mga demonic beast na nakasalubong nila noong nakaraang araw. Marami pa rin ang mga ito at sila ay nararamdaman ni Helmut bagamat ang ilan sa kanila ay malayo sa kanya. Unti-unti pa rin isinusugod ang mga demonic beast patungo sa corpse. Lahat ng mga mandirigma ay pagod na at may mga ilan sa kanila na may mga maliliit na sugat, kabilang sina Maros at Sean. Sa tingin ni Fian, mas maganda ang ipinakita ni Finn at Helmut kaysa sa inaasahan niya. Binabantayan ni Helmut si Finn dahil marunong siyang gumamit ng espada, at kahit paano magaling si Finn sa pag-iwas sa panganib. Tanging ang Peace Mercenary Corps lamang ang inaatake ng mga demonic beast. Nawala ang 3 tao sa ibang corps, at malamang ay hindi na sila tutulong dahil sa kanilang away noong nakaraan. Umaasa si Fian na makaligtas ang lahat. Nakipag-usap si Miles sa Terek Mercenary Corps na si Paul tungkol sa pag-atake ng mga demonic beast sa ibang corps. Inirekomenda nito na tulungan sila, ngunit hindi sumang-ayon si Paul. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Galit si Sir Miles at kinukwestiyon niya ang moralidad ng Terek Mercenary Corps. Nakumbinsi ni Paul si Miles na ang pinakaimportanteng bagay ay ang kanilang kaligtasan. Nag-alok siya ng alternatibong plano upang hindi na kailangang magbayad si Miles ng buong halaga para sa mga naiwang kalakal at mga buhay. Matagal nang pagod ang mga miyembro ng Peace Mercenary Corps at ang kanilang mga kabayo. Wala rin silang ideya kung gaano pa kalayo ang kanilang tatahaking daan at hindi tumutulong ang Terek Mercenary Corps. Biglang nagmadali sila at iniwan na ang Peace Mercenary Corps sa likuran. Napagtanto ni Fian na ginamit silang alay para makatakas ang mga miyembro ng Terek Mercenary Corps. Pagkatapos nilang magkaroon ng mas kaunting bilang dumana sila ng pag-atake mula sa mga demonic beast. Nag-isip si Helmut kung ilan sa kanila ang maaaring mabuhay sa ganong sitwasyon. Inutusan ni Fian ang lahat na maging handa sa mga pagsalakay. Kung gagalaw si Helmut ngayon malalaman ng lahat kung sino siya at saan siya nanggaling. Pero hindi na mahalaga iyon para kay Helmut dahil nanganganib ang lahat. Kaya't sa pagkakataong ito susubukan ni Helmut na magtiwala sa mga tao. Sinabi ni Helmut sa lahat na ang gagawin niya ngayon ay isang lihim. Inatake niya ang mga demonic beast ng sabay-sabay, na nag-iwan sa lahat upang mamangha. Walang nagawa ang mga demonic beast kundi tanggapin ang kanilang kamatayan sa kamay ni Helmut. Iniisip ng lahat na isang milagro na nagawa ni Helmut na patayin ang napakaraming mga demonic beast. Tumakbo ang leader nang makita na namamatay ang mga kasamahan nito. Tinanong ni Finn kung ano ang nangyari kay Helmut, ngunit simpleng sinabi ni Helmut na gumaling na ang kanyang katawan.
Kumpiyansa na si Tanya na hindi siya nagkamali noong oras na iyon. Nagtanong si Helmut kung okay na ang lahat, pero sila ay tila namamangha pa rin at hindi makapagsalita. Naisip ni Fian kung paano kaya nagawa ni Helmut ito sa murang edad, samantalang siya bilang isang rank 2 ay hindi kayang gawin ito. Tinanong niya si Helmut kung saan niya natutunan ang swordsmanship. Hindi pa rin gaanong kayang pagtiwalaan ni Helmut ang mga tao na aminin ang buong katotohanan. Kaya't sinabi niya na natatandaan lang niya na nakatira siya kasama ang isang guro sa isang kagubatan. Kailangan munang makaalis ang Pace Mercenary Corps mula sa gubat na iyon. Tinanong ni Fian si Helmut kung ano ang plano niya pagkatapos. Pinangako ni Helmut na mananatili siya hanggang makalabas sila ng gubat, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos nito. Nagpa siya ang Pace Mercenary Corps na habulin ang mga unang umalis. Magaan na ang pakiramdam ng mga miyembro matapos makapagpahinga, at gumaling na rin ang mga sugat nila. Si Tanya ay patuloy sa pagtunton sa Terek Mercenary Corps at mukhang naglakbay sila magdamag ayon sa orihinal na plano. Sa unang nayon matapos ang gubat sila magpapahinga kaya't malamang na makikita sila doon. May mga miyembro na galit pa rin at plano nilang maghiganti pagdating sa nayon na iyon. Nagtataka rin sila kung ano ang mangyayari sa kanilang misyon ngayong isang kargo ng pagkain na lamang ang dala nila kaysa sa mga importanteng bagay. Bigla na lamang narinig ni Helmut ang mga ingay, sinabi niya sa lahat na nararamdaman niya ang pagtitipon ng demonic energy, at maaring lumalaban ang Terek Mercenary Corps ngayon. Tinansa ni Helmut na mga isang oras ang layo nito mula sa kanilang kinaroroonan, at naruroon din ang leader ng mga demonic beasts. Namangha si Fian sa kakayahan ni Helmut. Sinabi ni Helmut na mas mabilis nilang maabutan ito kung magmamadali sila at kaya ng Terek na tumagal hanggang sa kanilang pagdating. May mga miyembro na may galit pa rin dahil sa nangyari, ngunit pinaalalahanan sila ni Fian na sila ay mga mandirigma. Dapat nilang tapusin ang kanilang misyon bago harapin ang Terek Mercenaries Corps. Ang Terek Mercenary Corps ay nahirapan na depensahan ang kanilang sarili laban sa mga demonic beasts. Hindi makapaniwala si Paul na patuloy na hinabol sila, akala niya ay natapos na ng mga demonic beasts ang mga miyembro ng Pace Mercenaries Corps. Nagplano si Paul na tumakas kasama si Max at iwanan ang lahat. Mamamatay ang lahat sa mga kamay ng leader ng mga demonic beast, kaya't mapapanatili ang kanilang reputasyon. Nang sabihan silang maghiwa-hiwalay ay bigla silang tumakbo at nagulat ang lahat. Nagulat din si Sir Miles at naisip niya na maling tao pala ang kanyang pinagkatiwalaan. Nang papatayin na siya ng demonic beast ay dumating si Helmut upang iligtas siya mula dito. Dumating si Helmut sa lokasyon ng Terek Mercenary Corps ng tama sa oras para iligtas si Sir Miles mula sa kamatayan. Nailigtas niya ang kliyente dahil sinabihan siya na mauna na siya bago ang ibang miyembro ng Pace Mercenary Corps. May masamang pakiramdam si Fian dahil isang beses nang nagtraidor ang Terek. Kung hindi dumating si Helmut ng mas maaga, baka patay na ang mga mangangalakal. Ngayong bumalik na ang kanyang beast, handa nang harapin ni Helmut ang leader ng mga demonic beast nang walang alinlangan. Ginamit niya ang kanyang espada at beast para labanan ito. Ito ang pinakamalakas na demonic beast na kanyang nakatagpo sa labas ng gubat. Hindi nawawala ang kanyang pag-iingat habang lumalaban, lalong bigla pang lumakas ang demonic energy ng kanyang kalaban. Para bang ito ay inihigop ang lahat ng demonic energy sa paligid. Malapit na ang Pace Mercenary Corps kung tatakbo para tulungan si Helmut, kaya maaring manganib ang kanilang buhay, kaya plano ni Helmut na tapusin ito ng mas mabilis. Sa kasamaang palad, matibay ang leader ng demonic beast, hindi kakayanin ng karaniwang lakas ni Helmut kaya't nagdagdag siya ng higit pang lakas. Mas mabilis na ang leader at mas malalaki ang mga kuko nito. Kailangan itong tapusin ni Helmut sa isang malupit na pag-atake. Napunit ang mga kasuotan ni Helmut habang nakikipaglaban sa demonic beast kaya't iniisip niyang kailangan niya ng bumili ng bagong damit sa bayan. Sa huli kinain ng leader ng demonic beast ang iba pang mga demonic beast. Bigla na lang napagtanto ni Helmut ang estilo ng pagsalakay ng demonic beast, ito ay parehong estilo ng pagsalakay ni Naho. Kahit na naaabsorb ito ang lahat ng demonic energy sa paligid, mas mahina pa rin ito kay Naho. Matapang na umatake si Helmut sa leader hanggang ito ay tuluyang namatay. Dumiretso ang Pace Mercenary Corps patungo kay Helmut,
At nagulat sila nang makitang tinalo lahat ni Helmut ang mga demonic beast ng mag-isa. Lahat ng miyembro ng Terek Mercenary Corps na naroon ay patay na. Naisip ni Fian na tinalikuran sila ng kanilang kapitan at tumakas. Sinabi ni Tanya na mga walang konsensya ang mga traidor at walang katapatan. Natuklasan nila na buhay pa si Sir Miles, ang kanilang kliyente. Nagising si Sir Miles at inakala niya na patay na siya. Agad niyang nakita si Fian at humingi ito ng paumanhin dahil sa pag-abandona sa kanilang buong corps. Inamin niya na binantaan siya ni Paul, at nagulat siya na hindi pa siya patay. Hindi buong-buo ang pagpapaliwanag ni Fian dahil hiniling ni Helmut na panatilihing lihim ang mga pangyayari. Dahil nailigtas siya ng Face Mercenary Corps, humingi sila ng 80% ng kita at itutuloy ang kanilang misyon. Tinawaran ito ni Sir Miles na bawasan ito ng 10%. Ngunit sinabi ni Fian na problema na niya ang kompensasyon para sa mga namatay, at kung ayaw ni Sir Miles ay iiwan siyang mag-isa doon, sa huli ay pumayag ito. Tinanong ni Fian ang tungkol sa katotohanan ng mga kalakal na kanilang inaalagaan. Ayon kay Sir Miles, kapag kumalat ang balita magiging wakas na ito para sa Bhutan Merchant Association. Maaring madamay ang Face Mercenary Corps kung malalaman ang totoo. Ngunit nagpumilit si Fian na malaman ang katotohanan. Ang kliyenteng pupuntahan nila ngayon ay kilala bilang si Antael, isang Archmage. Ang mga kalakal ay mga bagay na hindi pwedeng dumaan sa inspeksyon o pagsusuri. Ang pinagmulan ng mga kalakal na kanilang dinadala ay isang puok na hindi pinapayagang puntahan ng mga mage, ang Templo ng Lumen. Ang kapangyarihan ng templo ay higit pa sa inaakala ng sinuman. Ang grupo na nagtagumpay sa pagpapabagsak ng hari ng mga demonyo 1,000 taon na ang nakakaraan ay patuloy na malakas. Isang grupo na naglingkod sa mundo laban sa enerhiyang demoniko noong mga panahong iyon, ngunit sila ay nagbago na. Nagtitipon sila ng kayamanan at kapangyarihan sa pangalan ng pag-aalaga. Ang karamihan ng mga kaharian ay nasasakop bilang bayad para sa pagpapahiram ng banal na kapangyarihan. Ngunit hindi nila kayang kontrolin ang mga salamangkero. Kung malalaman ng templo na ang Bhutan Merchant Association ay naghatid ng isang kalakal mula sa templo patungo sa isang mage, maaaring magdulot ito ng alitan at pagkawasak. Isang beses na iniligtas ni Antael ang leader ng kanilang asosasyon kaya't hindi nila maiwasang tanggapin ang kahilingan. Biglang naging interesado si Helmut kay Antael. Sa mga nakaraang taon, malapit nang maluso ang banal na harang. Natuklasan nito ang mana mula sa mage kaya't kinailangan itong limitahan ng templo. Nagsikap sila para sa kanilang kalayaan na muntik nang sumire sa harang, na pinagtakpan ng templo. Ngayon ay nauunawaan na ni Helmut kung bakit siya ipinadala sa Forest of Roots. Hindi kayang alisin ng templo ang binhi ng dilim sa kanya gamit ang banal na kapangyarihan. Nagtatanong siya kung ang mahika ay magagamit upang ito'y alisin, kaya't umaasa si Helmut na iba ito kaysa sa itim na mage na nakita niya sa Forest of Roots. Sa wakas, nakalabas sila sa teritoryo ng mga demonyo. Nagpasya silang magkampang dahil nahihirapan silang magpatuloy dahil sa paglubog ng araw. Binisita ni Fian si Helmut at ibinigay sa kanya ang isang mamahaling pagkain. Ito'y kinakain ng mga kawal na naubusan ng vis o lakas. Napansin ni Helmut na ang kanyang katawan ay unti-unti nang nag-iinit, isang palatandaan na ito'y epektibo. Pinasalamatan ni Fian si Helmut sa pagprotekta nito sa Peace Mercenary Corps. Isinumpa niya sa pangalan ng Face Mercenary Corps na tutulungan nila ito sa anumang oras na kailangan niya. Masayang tinanggap ni Helmut ang pasasalamat dahil sila ay mapapagkatiwalaan ng mga kasamahan. Kinalaunan, nakarating na si Sir Miles at Face Mercenary Corps sa kanilang destinasyon ayon sa mapa. Sa halip na isang nayon, 100 lamang ang kanilang nakita. Ipinaliwanag ni Miles na sila na ang magdadala ng mga kalakal kay Antael. Kumuha si Miles ng isang parang kwintas mula sa kanyang bulsa para ipakita sa corps kung ano ang ibig niyang sabihin. May lumabas na mahika mula sa kwintas at nagsimulang umikot sa paligid. Nagtaka si Fian tungkol sa mga kwento tungkol sa kapangyarihan ng isang Archmage. Hindi ito isang ilusyon dahil ramdam na ramdam nila ang biglaang pagbaba ng temperatura. Pagdating doon ay binati sila ng isang matandang lalaki bilang mga bisita mula sa Bhutan Merchant Association. Inilahad ng matandang ito na natuwa siya sa kanilang trabaho dahil alam niyang mahirap hanapin ang ibang kalakal.
Napansin din niya na may mga tanda ng buhay na umalis mula sa iba't ibang bahagi ng karwahe, na nagpapahiwatig na may mga pumanaw. Ipinaliwanag ni Sir Miles ang kanilang sitwasyon at sinabi na tanging ikatlong bahagi na lamang ng mga miyembro ang nakarating doon. Inalok ni Sir Miles na ibenta ang mga bangkay ng mga demonic beast sa matandang lalaki. Pumayag ito na idagdag ito sa bayad para sa kanilang request at inabot ito ng 150,000 marks. Nagulat ang Peace Mercenary Corps sa presyo, ngunit ang mga Archmage ay mayayaman. Patuloy na nagmamasid si Helmut sa matandang lalaki at napagtanto na ito ay malakas at ang kanyang kapangyarihan ay iba kaysa kay Erugo. Napansin ito agad ng matandang lalaki at naging interesado rito. Mga salamangkero, lalo na ang mga nakakakita ng katotohanan na nakatago sa loob ay may kakayahang mapansin ito. Pinagsabihan si Helmut ng matandang lalaki na huwag nang magsalita pa higit doon, nirerespeto ng matandang lalaki ang kanyang nais na itago ang lihim, kaya't lumikha siya ng isang harang sa paligid nilang dalawa. Sumumpa ang matandang lalaki sa ngalan ng mga salamangkero at ginamit ang isang panunumpa ng mage. Ang pangako na itinatag ng mga salamangkero na sakaling ito'y mabasag ay maaaring magdulot sa kanila ng pagkawala ng malaking mana. Agad itong alam ng matanda na tungkol ito sa Seed of Darkness sa loob ni Helmut. Nais ni Helmut malaman kung paano ito maaalis, ngunit sinabi ng matandang lalaki na imposible ito. Ang buto na may kapangyarihan ng isang demonyo ay naninirahan sa mga sanggol na inaasahang mamatay sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina. Sila ay inililigtas ng Seed of Darkness at kinakailangang mabuhay kasama ang buto hanggang sa kanilang kamatayan. Ibig sabihin, ang Seed of Darkness ay hindi naiiba sa puso ng isang tao. Iniisip ni Helmut na sana ay may alam na paraan ang isang Archmage ukol dito, ngunit wala. Ito ang unang pagkakataon ng matandang lalaki na makakita ng isang tao na may kontrol sa Seed of Darkness. Karaniwang ang Seed of Darkness ay nangangailangan ng demonic energy mula sa may-ari nito. At habang mas tinututulan nila ang demonic energy, mas lalong nawawala sila sa kanilang isip at mas lumalabas ang kanilang likas na gawaing masama. Sa huli, maaaring mabaliw sila dahil hindi kayang mapanatili ang kanilang kaisipan. Magiging bahagi sila ng demonic energy at magiging kahawig ng isang demonic beast. Ngunit ang kaso ni Helmut ay kakaiba. Ayon sa matandang lalaki, kayang gapiin ni Helmut ang buto gamit ang ibang kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang iyon ay maaaring maging mana o vis. Parehong kapangyarihan na nangangailangan ng malalim na talento at oras para pag-aralan. Ngunit ang isang buto na hindi tumatanggap ng demonic energy ay mas mabilis na umaatake sa isip nito. Sa palagay ng matandang lalaki, kamangha-mangha na si Helmut ay nag-training ng vis habang tinatanggap lamang ang sapat na enerhiya para hindi magwala ang buto. Hindi alam ni Helmut kung dapat siyang mag-alala o hindi dahil hindi umaasa ang matandang lalaki na lalabas siya mula sa Forest of Roots. Kahit ang mga pari ng luman ay mahihirapang madama ang buto at ang Archmage mismo. Napansin niya lang ang buto dahil ito ay nag-react sa makapal na demonic energy doon. Kailangang iwasan ni Helmut ang mga lugar na may demonic energy sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ng matandang lalaki na sa kasalukuyan, wala pang magandang hinaharap si Helmut. Ngunit mas lalakas siya sa hinaharap at magiging isang makapangyarihang individual kung magagawa niyang iwasan ang atensyon ng templo. Ngunit lahat ng mga mayroon ng Seed of Darkness ay malamang na maging mga kriminal o demonic beast. Ang kanyang espada ay sisirain ang mundo at sa kanyang mga kamay ay mawawala ang maraming buhay. Ito ang pangkaraniwang tadhana ng mga mayroon ng Seed of Darkness. Sinabi ni Helmut na hindi ito mangyayari dahil tao siya. Interesado ang matandang lalaki na mapanood siya na patunayan ang kanyang mga salita. Kung hindi makakayang malampasan ito ni Helmut ay kailangan siyang pigilan. Ngunit kung magagawa niyang magtamaw ng mas mataas na antas kaysa sa matandang lalaki, maaari niyang kontrolin ang kadiliman mismo. Ibinigay ni Fian ang 3% ng gantimpala kay Helmut bilang kanyang bahagi. Binigay din niya ang bag na naglalaman ng mga bagay na dala ni Helmut mula sa Forest of Roots. Akala niya'y nawala na ito, ngunit natagpuan ito ni Fian habang nililinas ang mga bagahe. Nagpasalamat si Helmut sa kanya, ngunit ipinakita ni Fian ang kanyang pasasalamat dito bilang tagapagligtas ng core. Si Fian ay excited na ipakita kay Helmut ang kanilang headquarters na Mercenary Corps matapos ang kanilang request, ngunit nagpa siya na si Helmut na umalis.
Sinabi ni Tanya na maaari pa rin niyang gamitin ang certificate ng mercenary, ngunit in-upgrade lamang sa rank 3 dahil ito ay pansamantala lamang. Malungkot sila na kinailangan ni Helmut na umalis, ngunit hiniling nila siya ng magandang kapalaran. Sinabi ni Tanya sa kanya na mag-ingat siya. Nagpasalamat sila sa isa't isa at nagawa pang magbigay ng papuri ni Helmut sa mga pagkain ni Finn. Pinangako ni Fionn na kung kailanman kailanganin ni Helmut ng tulong ay maaari siyang lumapit sa corpse. Namutawi sa puso ni Helmut nang iiwan niya ang kanyang mga kasamahan, gaya noong iniwan siya ni Darien at iwan si Elaga. Gayunpaman, kung magpapatuloy si Helmut sa pagiging isang mercenary, kinakailangan niyang makipaglaban sa mga demonic beast, at maaaring magdulot ito ng kanyang pagkatalo sa Seed of Darkness. Ang tanging paraan upang tiyakin na hindi siya magiging masamang tao o demonic beast ay maging mas malakas sa punto na kahit ang Seed of Darkness ay hindi na siya makokontrol. Nagbalat kayo sina Paul at Max matapos nilang iwanan ang kanilang mga kasamahan, at nag-iinom sa isang restoran habang tinatago ang kanilang mga mukha. Iniisip nila na hindi sana sila pumayag sa delikadong request at nakaramdam lamang sila ng kasamaan loob para kay Caleb. Ang iba ay hindi espesyal at maaari pa rin nilang buuin ang Terek, hindi katulad ng Pace Mercenary Corps na inakala nilang ubos na. Ngunit nagulat sila nang makita ang mga miyembro ng Pace Mercenary Corps na dumaan, na ang ibig sabihin ay hindi na nila magagawang takpan ang insidente at kanilang pagtataksil. Kakaunting panahon na lang bago mai-report sa guild ang kanilang ginawa. May plano si Paul na nagsasabing mas mabuting magnakaw dahil wala nang ibang alternatibo kaysa sa magutom. Si Helmut ay nakaupo sa isang pampubliko na tindahan na labis na naguguluhan, kinakailangan niyang hanapin ang clue para sa kwintas na dala niya mula sa Forest of Roots. Binuksan niya ang kanyang bag at nakitang mas marami ang pera na nakuha niya sa misyon kaysa sa binigay ni Darien. Natagpuan din ni Helmut ang isang liham mula kay Darien. Sa sulat, sinabi ni Darien na kung binabasa ito ni Helmut, ibig sabihin ay pumanaw na siya o maaring ito ay nagtagumpay na makalabas mula sa Forest of Roots. Marahil nahihirapam si Helmut sa pag-a-adjust sa labas sapagkat ang paraan ng kanyang pamumuhay mula ngayon ay iba sa paraan kung paano namumuhay ang mga tao sa labas. Alam ni Darien na hindi kasalanan ni Helmut kaya hindi niya kailangang magdalamhati tungkol dito. Alam niyang malapit nang dumating ang oras niya at dahil siya ay nag-aalala kay Helmut, agad na pinanto ni Darien ang sasabihin. Kung pag-alagala si Helmut at walang malinaw na layunin habang naglalakbay, subukan niyang pumunta sa Baden. May isang lugar na tinatawag na Greta Academy na ina-attenden ng mga bata sa kanyang edad. Gusto ni Darien na magkaroon si Helmut ng mas maraming kaalaman tungkol sa pagiging tao na kulang sa kanyang mga aral. Ito ay isang lugar kung saan ang mga karaniwang tao at mga maharlika ay parehong nag-aaral. Wala ni isang tao ang magtatangkang alamin kung saan siya nanggaling o kung sino siya. Hindi niya magagawa na mag-enroll mag-isa, kaya kinakailangan niyang hanapin ang isang lalaki na nagngangalang Ethan Kudrow. Malalaman niya na siya ay disipulo ni Darien kung ipapakita niya ang espada na ibinigay ni Darien sa kanya, nanumpa ito sa kanya kaya tutulungan niya si Helmut. Ayon kay Darien, maaring ang daigdig ng mga tao ay mas mapanganib at nakakatakot kaysa sa inaakala ni Helmut. Hindi ito isang lugar na ang lakas ay masasagot ang lahat ng kanyang mga problema, ngunit dahil na rin sa kaya niya ang lahat ng kanyang mahihirap na pagsasanay, tiwala siyang magagawa ni Helmut ng paraan upang malampasan ang pagsubok na ito. Napansin ni Helmut na nanginginig ang mga titik ng sulat, na nagpapahiwatig na halos wala ng lakas si Darien para isulat ito. Nagpasalamat si Helmut dahil alam na niya kung saan siya pupunta. Dumating na ang pagkain ni Helmut at nagkakahalaga lamang ito ng 15 marks, binayaran niya ito gamit ang 1,000 mark coin dahil plano niyang matulog doon at umalis kinabukasan. Nakatanggap siya ng 90,000 marks mula sa request, kaya't mas sulit ito kaysa sa inaakala niya. Bigla na lamang ang lalaking lasing na naruroon kanina pa ay lumapit kay Helmut. Alam nitong mayroon siyang maraming pera at kasama niya ang ibang lalaki na susubukan na nakawin ang pera ni Helmut. Hiningi nila ang 20,000 marks, ngunit tinanggihan ni Helmut na ibigay ang pera. Nagalit ang lalaki at susuntukan si Helmut, ngunit madali nitong hinawakan ang kamao ng lalaki at lumaban. Nagtanong ang masasamang tao kung sino si Helmut sapagkat malakas siya, at sinabi lamang ni Helmut na isa siyang mersenaryo.
Sinabi ni Helmut na umalis sila at nagbanta sila na bantayan niya ang kanyang sarili. Sinabihan si Helmut ng nagbebenta na umalis agad sa bayan. Ang kanyang mga nakalaban ay ang Blackhawk at mga bandido na nangunguna sa mga krimen. Nagdeklara sila ng digmaan at papatayin nila ang kahit sino na meron silang kakayahan. Abala ito para kay Helmut, ngunit pinapapunta niya sila sa ibang lugar para hindi masira ang kanilang tinitirhan at hihintay niya sila sa gubat. Alam ng mga magnanakaw ang gubat kaya't akala nila nagkamali si Helmut sa pagpunta doon. Gusto nilang ipakita na mas nakakatakot ang Blackhawk sa gabi kaysa sa anuman sa mundong ito. Nalaman ni Helmut na maraming tao sa mundo na kumikilos na parang mga demonic beast. Mayroon ding mga tao na nagtutulungan at sinasakripisyo ang kanilang sariling buhay para sa iba. Hindi niya alam kung paano lutasin ang problema na kinakaharap niya ngayon kundi sa pamamagitan ng lakas. Subalit para kay Helmut, ang mga tao na kumikilos na parang mga demonic beast ay dapat ituring na mga demonic beast. Ayon kay Helmut, mas nakakainip ang Blackhawk kaysa sa inaasahan niya. Napagtanto niya matapos patayin ang mga ito na mas mahina pa sila kaysa kay Tanya. Kinakailangan pa rin niyang makipaglaban sa iba pang mga tao upang malaman ang pamantayan ng lakas ng tao. Nang biglang sumakit ang buto sa kanya, nagtataka si Helmut kung ito ay dahil sa pagpatay niya sa mga tao sa halip na mga demonic beast. Napagtanto niya na masamang galaw ang pagpatay sa mga magnanakaw dahil maaaring lumakas ang seed of darkness sa kanyang katawan. Kinakailangan niyang iwasan ang kanyang mga kalaban sa abot ng kanyang makakaya kung hindi man niya sila kayang patayin. Kailangan din ni Helmut na pumunta sa Baden ng mabilis. Si Sir Anton ay nakatanggap ng balita tungkol sa mga miyembro ng Blackhawk na namatay. Ang nagbalita ay nagsabing malalaman nila ang eksaktong lokasyon ni Helmut kung magpapatuloy sila sa pagtunton. Inaasahan ni Sir Anton na darating ang rank 2 na mercenary, ngunit hindi niya alam na sina Paul at Max ang mga ito. Malugod na tinanggap ni Sir Anton ang kanilang pagsapi sa panahon na mahirap humanap ng mga magaling na tao. Gayunpaman, may kondisyon para sa kanilang pagsapi. Iba sila sa normal na mga mercenary corps dahil gumagawa sila ng mga bagay na labag sa batas. Kaya't hindi dapat maistorbo ang mga miyembro sa isang trabaho dahil sa mga katarungan o moralidad. Kinakailangang patunayan nila ang kanilang kakayahan. Ipinaliwanag ni Sir Anton na 5 sa kanilang mga kasamahan ay nawawala kagabi at natagpuan ang kanilang mga bangkay sa gubat. Sila ay napatay sa isang saksak lamang habang lumalaban sa isang mersenaryo. Inilarawan ni Sir Anton ang mga katangian ni Helmut kaya't ang dalawa ay dapat siyang patayin. Nangako sila ng mas magandang kalidad ng buhay sa Blackhawk Mercenary Corps. Ayon sa ulat, ang salarin ay naruroon sa nayon. Hindi ito maaariing makalayo dahil konting oras pa lang ang nakaraan mula sa pangyayari. Nagpunta si Helmut sa Mercenary Guild para magsumite ng request dahil nais niyang umalis ng hindi nagiging sentro ng pansin. Ikinagulat ng babaeng nasa unahan ng desk ang ranggo ni Helmut dahil siya ay bata pa. Humiling si Helmut ng isang request na maaari niyang gawin habang papunta sa Baden. Ayon sa babaeng ito, ang Baden ay isang malaking lungsod, maraming tao ang gustong pumunta roon, kaya't madali itong makakakuha ng mga request tungkol sa escort o transportasyon. Inalok si Helmut na maging escort ng isang maharlikang babae at ang kabayaran ay 800 marks, ngunit may kondisyon. Kailangan na ang mersenaryo ay magustuhan ng babae. Sinabi ng babae na mahalaga ang imahe kapag nakikipag-ugnayan sa isang maharlika na nagsumite ng kahilingan. Kahit na ang kanilang itsura ay maganda sa unang impresyon, kailangan na ang kanilang pananamit din ay maayos. Sinabi rin niya na sapat na ang mukha ni Helmut kaya't kailangan na lamang niyang bumili ng magandang kasuotan, at inihanda na ng babae ang request nito. Pumasok si Helmut sa anumang tindahan ng kasuotan. Nakita siya ng may-ari at nag-alok sa kanya ng mataas na kalidad na kasuotan mula sa pinakasikat na Baden, ito ay nagkakahalaga ng 2,000 marks. Tinanggap ito ni Helmut kahit na mas mahal ito kaysa sa kabayaran ng kanyang request. Pagbalik ay natuwa ang babaeng taga-Mercenary Guild sa bagong kasuotan ni Helmut. Ipinadala na niya ang impormasyon ni Helmut sa kliyente at dahil sa reputasyon ni Helmut na isang miyembro ng Face Mercenary Corps, may malaking tsansa siya na matanggap. Dumating ang isang lalaki mula sa House of Cheringen para suriin ang mersenaryo na tumanggap ng kahilingan. Tiningnan niya ang hitsura ni Helmut at naisip na sapat na ito,
Paglabas ay may isa na nagtatago habang nagmamasid kay Helmut at sa lalaki na lumabas sa guild. Ang lalaki ay nagpakilala bilang si Gilten, isang butler ng House of Cherengen. Sinabi niya na maganda at hindi naririnig ni Helmut ang anuman tungkol sa Marquis Cherengen. Basta't alam niyang mataas ang katayuan nito kaya't dapat siyang maging maingat sa kanyang mga hakbang. Sinabi ni Helmut na dati na siyang gumawa ng request para sa transportasyon. Kung magiging mahirap, kailangan lang niyang sundin ang sinasabi ng knight, at sila'y magbibigay sa kanya ng karagdagang pera pagkatapos mapagtagumpayan ang request. Dumating si Helmut sa marangyang lugar kung saan nananatili ang anak ng Marquis. Napansin siya Helmut, ngunit hindi ito interesado. Mayroon siyang mga bagay na gustong pag-usapan sa isang batang lalaki na may buhok na silver na may pangalang Alea. Mukhang nagugustuhan ng babae ang lalaki, ngunit umalis si Alea para maghanda dahil malapit na ang kanilang pag-alis. May nadama si Helmut tungkol kay Alea, iniisip ni Helmut na may kakaibang bagay sa kanya. Siya ay panauhing bisita ni Lady Zinnia at tila kilala sa Greta Academy sa Baden. Nakasalubong ni Gilten nang hindi sinasadya ang binata kaya't siya ay kasama na rin nila. Nakaplanong kumuha ng entrance exam si Lady Zinnia dahil 14 na taon na siya. Pinagsabihan si Helmut ni Gilten na maghanda na para sa pag-alis at kumuha ng isang kabayo. Sa loob ng 2 oras pag nakapaghanda na si Helmut ay maaari na siyang pumunta sa karwahe. Sinabihan si Helmut na makipag-usap kay Cedric kung mayroon pa siyang ibang kailangan. Pagkakuha ng kabayo ay nahihirapan itong kontrolin ni Helmut. Pagdating sa lugar, napagtanto ni Helmut noong dumaan ang binata na siya ay isang salamangkero. Sa buong paglalakbay, patuloy na iniisip ni Helmut ang mahika na meron si Alea. Siya ay mausisa kung bakit nilagyan nito ang kanyang sarili ng spell kaya't nais niyang bantayan ito. Sa loob ng karwahe, madaming tanong si Lady Zinnia tungkol kay Alea na naging top student sa Magic Faculty ng kanyang klase. Inaasahan ni Zinnia na madali lang para dito ang entrance exam. Ipinahayag ni Alea na tiyak na magiging maganda rin ang resulta ni Lady Zinnia kung maghahanda siyang mabuti. Sinabi ni Lady Zinnia na nangangailangan siya ng guro para ihanda siya sa entrance exam. Handang irekomende ni Alea ang isang angkop na guro, pero mas pinipili ni Lady Zinnia na siya na lang ang magtuturo. Sa labas, si Helmut ay nagtangkang makinig sa kanilang usapan. Sa ibang lugar, kinumpirma ng mga Blackhawks na natanggap na ni Helmut ang isang maliit na request at nagumpisa ng mag-relocate ilang oras na ang nakararaan. Sinabi ni Anton sa 2 kalalakihan na patayin si Helmut ng mag-isa nang walang abala sa noble at sa mga kabalyero nito. Ang pilosopiya ng Blackhawk ay tiyakin na pagpira-pirasuhin ang kanilang mga kalaban ng paulit-ulit hanggang mamatay ang mga ito. Kaya't umaasa siya sa lahat lalong-lalo na kay Max at Paul na may parehong pananaw. Samantala, nakahanap ang grupo ng escort ng maliit na matutuluyan kung saan sila makakatulog. Nagpasya si Helmut na mag-ensayo sa labas. Mas gumanda ang kanyang paningin kumpara nang nasa Forest of Roots pa siya, pero tila may humaharang pa rin dito. Napaisip si Helmut kung makakapag-focus siya ng mas mabuti sa kanyang pagsasanay kapag pumasok na siya sa Greta Academy. Naramdaman ni Helmut na may nagmamasid sa kanya. Ito ay isang ibon na ipinadala ni Alea mula sa kanyang silid gamit ang spell na Eyes of an Eagle. Pinagmamasdan din niya si Helmut dahil ito rin ay interesado at may kakaiba sa kanya. Nakita na ni Alea ang maraming mga magagaling na mandirigma, ngunit bihirang makakita ng isang batang rank 3 na mandirigma tulad ni Helmut. Kumatok si Lady Zinnia sa kanyang pinto na may hangaring makausap siya, ngunit hinila siya ng kanyang mga tagalingkod para matulog ng maaga. Para kay Alea ay mahirap ang makipag-ugnayan kay Lady Zinnia. Kinabukasan, sa kanilang paglalakbay sila ay nagpasyang magpahinga sa isang puok kung saan karaniwang nagpapahinga ang mga taong patungo sa Baden. Kumuha sila ng tubig doon para hugasan ang kanilang mga mukha at uminom. Kumain ng iba't ibang uri ng mga salad at karne ang mga maharlika habang ang mga escort ay binigyan lang ng isang pirasong tinapay. Bigla na lamang na-miss ni Helmut ang luto ni Finn. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya mula sa basong iniinom niya.
Nagtanong siya kung ito ba ay lason ngunit wala namang problema sa lahat. Hindi nagtagal ay natagpuan ng kanyang butler na natutulog na si Lady Zinnia, at saka nagsimula ding makatulog ang lahat maliban kay Helmut na itinigil ang pag-inom ng tubig. Alam niyang may paparating na tao. Dumating sila Max, Paul at isang miyembro ng Black Hawk na naglagay ng lason na pampatulog na ininom ng lahat. Nagulat sila nang makita si Helmut na gising pa, at tinanong kung siya ba ang pumatay sa mga miyembro ng Black Hawk. Kinilala niya sina Max at Paul, at sumunod na dumating ang iba pang miyembro ng Black Hawk upang paligiran si Helmut. Hinawakan ni Paul ang kanyang espada, ngunit biglang sumabog sa kanya ang isang atake ng mahika na nagpigil sa kanya na ito'y gamitin. Dumating si Alea at sinabihan silang ibaba ang kanilang mga armas at umalis kung ayaw nilang magkaroon ng gulo. Iniisip ng mga miyembro ng Black Hawk na isa lang si Alea na karagdagan sa mga kalaban nila. Nanatiling binabantayan ni Helmut ang lalaki hanggang sasabihin sa kanya ni Alea na mag-focus sa kalaban. Nagalit si Paul na hindi alam ng ibang miyembro na mayroong salamangkero. Sinubukan niyang umatake na sinabayan naman ni Helmut, hinarap ni Max si Alea at sinabihan na wag nang magsalita pa at hahayaan itong mamatay ng hindi nahihirapan. Sa palagay ni Helmut, swerte na mayroon siyang kasama, si Alea. Kung siya lang ay mahihirapan siyang kalabanan ang dalawang rank 2 mercenary at mga magnanakaw. Inakala ni Paul na nasa kanya ang kalamangan, ngunit sa katunayan masaya si Helmut na pinuntahan nila siya doon. Alam niyang hindi karapat-dapat si Paul at Max na harapin siya. Nagulat si Paul nang makita si Helmut na gumagamit ng vis at madali siyang tinalo ng bata. Sinabihan siya ni Helmut na kunin na lang ang kanyang mga tauhan at umalis ng mabilis bago siya patayin. Sinabi ni Paul na patayin na lang siya sa halip na hiyain. Ngunit para kay Helmut, mas nakakahiya ang pagtataksil na ginawa ni Paul at Max sa kanilang mga kasama. Nag-aalala si Helmut kung okay lang si Alea na malayo sa kanya. Ngunit nasa maayos na kalagayan siya habang si Max ang natatalo. Nagtaka si Max kung sino talaga ang bata, at sinabi ni Alea na isa lamang siyang salamangkero. Si Alea ay gumagamit ng napakalaking mahika, hindi niya iniintindi kung ano ang kanilang ginagawa. Ngunit kung makikialam sila sa kanyang negosyo tulad ng ginawa nila, ibang usapan na iyon. Ayaw ni Max sa kung gaano kayabang tignan si Alea, ngunit para kay Alea nagpapanggap lang ang lalaki na matapang. Nakayang talunin ni Alea ito gamit lamang ang isang atake ng mahika. Sinabi ni Alea sa ibang tao na kailangan nilang sumama sa kanila sa badan. Gumawa siya ng restraining magic, at mabilis lumayo ang lahat at iilan lamang ang naaresto nito. Nakatakas din si Max nang hindi napapansin ni Alea. Nagtatago siya at hindi siya makapaniwala na si Helmut mula sa Peace Mercenary Corps ang tinutugis ng Black Hawk at mayroon pa itong kasamang salamangkero. Dumaan si Helmut na walang pasa o anumang sugat, naguguluhan si Max kung si Paul ay natalo rin. Binigyan ni Alea si Helmut ng lubid para itali ang mga kriminal na naaresto niya. Sinabi ni Alea na itatapon niya ang mga ito sa piitan sa baden at ayaw niyang sayangin ang kanyang mana. Ngayon lang napagtanto ni Helmut ang tungkol sa piitan at ngayon ay pinagsisisihan niya na hinayaan niyang makatakas sina Paul at Max. Nagtanong si Alea kay Helmut kung bakit hindi ito nakatulog, sinagot niya na hindi siya uminom ng tubig mula sa bukal. Biglang umatake si Alea ng isang mahika kay Helmut, ngunit hindi natinag si Helmut. Tinanong rin siya ni Helmut kung bakit hindi siya nakatulog gayong uminom din ito ng tubig. Sinabi ni Alea na kayang linisin ng isang salamangkero ang ganong klaseng tubig. Nagtaka si Helmut kung ito ba ay dahil sa mahika na nagbibigay proteksyon sa katawan ni Alea. Hindi niya inaasahan na mararamdaman ni Helmut ang mahika. Sinabi ni Helmut na nagpanggap lamang siya na hindi niya alam dahil hindi siya masyadong interesado at wala itong kinalaman sa kanya. Tumalikod si Alea at talagang naiinis kay Helmut. Kinalaunan, si Gilton ay naaliw na ang sitwasyon ay nagawan ng paraan ni Alea at Helmut. Pinaplano na niyang pag-usapan ang bayad ng biglang si Zinnia ay lumapit kay Alea. Masaya siya na nailigtas siya ni Alea sa ganong krisis. Sinabi niya na handa siyang magbayad ng kahit anong kabayaran at nag-propose siya dito. Ngunit sinabi ni Alea na mayroon siyang kasunduang papakasalan sa kanyang bayan. Sinabi niyang kapag natapos siya sa academy ay magpapakasal sila. Nalungkot ang binibini at umiyak ng malakas. Kahit na magdamag silang hindi natulog ay nakarating sila sa baden nang walang anumang problema.
Sinabi ni Gilton kay Helmut na pupurihin siya at kanyang guild at binigyan siya ng 10,000 marks bilang tanda ng pasasalamat. Nagpasalamat rin si Helmut kay Alea para sa tulong nito bago siya umalis. Napagtanto ni Helmut na ang lungsod ay kakaiba, mas malaki ito kaysa anumang bayan na kanyang pinuntahan dati at mas maraming tao. Mahirap maghanap ng mga bagay sa ganitong kalaking lungsod, pero natagpuan niya rin ang Greta Academy. Gusto niyang hanapin si Ethan Kudrow, kaya tinanong niya ang babae sa harap ng academy. Ang sabi sa kanya, si Ethan Kudrow ay isang tagapagturo ng paggamit ng espada doon, at sinabi ni Helmut na siya ay kakilala nito. Dinala siya ng babae sa isang kwarto na puno ng mahika at sinabi sa kanya na maghintay sa labas. Mausisa si Helmut tungkol sa taong binanggit ni Darian, at siya ay pinapasok para makausap ang tagapagturo. Sinabi ni Ethan na hindi niya kilala ang pangalang Helmut, kaya't hiniling niya kay Helmut na ipahayag ang kanyang totoong layunin. Naramdaman ni Helmut ang aura ni Ethan na hindi siya kasing lakas ni Darian, ngunit sa mga swordsman na nakita niya, malamang na mataas ang kanyang antas, at kung magiging mersenaryo ito isa itong rank 1. Nagtanong ulit si Ethan kung bakit pumunta ang bata sa kanya. Kinuha ni Helmut ang kanyang espada at ipinakita ito kay Ethan, sinabing may nagsabi sa kanya na malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng espada. Tinignan niya ang espada at parang pamilyar sa kanya. Naalala niya si Darian, na sinang-ayunan ni Helmut. Nagtanong si Ethan kung buhay pa si Darian, ngunit ikinabigla niya nang sabihin ni Helmut na kamakailan lang ito namatay. Ayon kay Ethan, 20 taon nang nawala si Darian at ipinangako niyang babayaran niya ito para pasalamatan sa pagsagip ng kanyang buhay. Alam ni Ethan na ang paghawak ni Helmut sa espada ay nangangahulugan na siya ang huling apprentice ni Darian. Kaya't tinanong ni Ethan kung bakit gustong siyang makita ni Helmut. Sinabi ni Helmut na nais niyang pumasok sa Greta Academy. Naunawaan ni Ethan kung bakit pinapunta si Helmut ni Darian, marahil ay inakala nito na kailangan ng bata ng tagapangalaga. Nang tanungin ni Ethan ang edad ni Helmut, hindi sigurado ang bata kung 14 o 15 taon na siya. Bagamat nagulat siya dito, sa tansya ni Ethan ay 15 taon na si Helmut, at kailangan itong sumailalim sa pagsusulit bilang transfer student. Kung sasabihin na si Helmut ang huling apprentice ng Divine Swordsman na si Darian, maaaring payagan siyang mag-transfer agad ng walang pagsusulit. Nagpapasalamat si Helmut na patuloy pa rin siyang tinutulungan ni Darian. Nagtanong siya kung ano ang nangyari kay Darian matapos sabihing nawala ito, gayong nasa Forest of Roots ito. Hindi alam ito ng mga kakilala ni Darian, kaya't maaaring ipadala siya doon ng hindi niya kagustuhan. Kung malalaman ng nagpadala kay Darian na siya ay apprentice nito at mayroon siyang Seed of Darkness ay maaaring ipadala siya ulit sa gubat. Kaya't naisip ni Helmut na hindi niya maaring isalaysay ang lahat. Sinabi niya kay Ethan na mangang-anib ang kanyang buhay kung malalaman ng iba na siya ay apprentice ni Darian. Labis na nagulat si Ethan dito at nagtanong kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Sinabi ni Helmut na darating ang oras na sasabihin niya ang totoo. Pinayuhan niya si Helmut na humingi ng tulong kung kinakailangan. Kailangan nilang ihanda ang pagsusulit para kay Helmut at nais tignan ni Ethan ang kanyang kasanayan. Pumunta sila sa pribadong lugar kung saan nagsasanay si Ethan. Hiniling niya kay Helmut na putulin ang malaking sanga ng puno gamit ang inihandang kahoy na espada. Ang white birch ay mas matigas kaysa sa karamihan ng kahoy. Alam ni Ethan na hindi ordinaryo si Helmut, ngunit nagulat pa rin siya nang madaling mahati ng bata ang puno gamit ang kanyang vis. Malakas si Helmut kaya't ayon kay Ethan, tiyak na makakapasok siya. Bilang apprentice ni Darian, mataas ang kanyang kasanayan sa swordsmanship. Sinabi ni Ethan sa bata na kailangan na lamang niyang pumasa sa pagsusulit sa pagsusulat. Ngunit ang kanyang mga score sa pagsasanay ay average lamang na 4, at sinabihan siyang hindi siya makakapag-enroll sa academy sa mga score na iyon. May 10 araw na lamang bago ang pagsusulit, at kinakailangang mag-improve siya. Tinanong ni Helmut kay Ethan kung pwede siyang turuan, ngunit hindi ito pinapayagan dahil isa siyang miyembro ng faculty. Naalala ni Helmut si Alea at tinanong si Ethan tungkol dito. Ayon kay Ethan, nag-enroll si Alea na may honor at nanguna rin siya sa kanyang klase dahil sa perpektong marka, na unang beses mangyari sa kasaysayan ng academy. Sinabi ni Helmut kay Ethan na tatanungin na lamang niya si Alea para turuan siya. Kinalauna,
Sinabi ni Alea na hindi niya gusto turuan ang mga taong mangmang, lalo na't walang paunang abiso. Iniisip niya na si Helmut ay isa lamang mersenaryo at wala siyang intensyon na turuan siya. Sinabi ni Helmut na kailangan lamang niyang pumasa at kwalipikado si Alea para turuan siya. Sinabi ni Helmut na hindi siya hihiling ng libre at babayaran niya si Alea para turuan siya. Nasaktan si Alea pero hiningi niya ang 100,000 marks para tiyakin na hindi na itutuloy ni Helmut ang pangungulit. Nabigla si Alea nang sabihin ni Helmut na handa siyang magbigay ng malaking halaga ng pera. Nagsabi si Helmut na magsisimula ang pagsasanay bukas. Sinabi ni Alea na dapat handa na ang pera at hindi niya papayagan na tatamad-tamad si Helmut sa pag-aaral. Bumalik si Alea sa kanyang tahanan, at natuwa ang isang batang may kulay berde na buhok nang malaman na magkaibigan ang dalawa. Dumating si Helmut ng umaga tulad ng kanilang pinag-usapan, at ibinigay kay Alea ang buong halaga ng pera. Hindi pa kailanman nagturo si Alea kaya hindi pwedeng humiling ng refund si Helmut kahit bumagsak siya sa pagsusulit. Sa isip ni Alea ay ayaw niya talagang turuan si Helmut ngunit humiling na lang ito ng malaking pera dala ng kanyang pride. Iniisip ni Alea na ang kakayahan ni Helmut sa pag-aaral ay kahanga-hanga kaysa sa ibang mag-aaral mula sa kagawaran ng mahika. Tinanong ni Alea kay Helmut kung lumabas siya mula sa gubat matapos mabuhay mag-isa. Tulad ng inaasahan ni Helmut, kinakailangan niyang maging maingat sa salamangkero. Maganda ang kanyang focus at mahusay ang kanyang kakayahang mag-solo. Ngunit nairita si Alea na wala umano ang bata ng basic ethics at common sense at sobrang pangit ng kanyang marka. Sinabi ni Alea na kailangan nilang tapusin ang iba pang mga asignatura sa lalong madaling panahon at mag-concentrate sa bahaging iyon. Sinabi ni Alea kay Helmut na kailangang ma-enroll niya ito sa academy anuman ang mangyari. Kahit nakatanggap ito ng pera ay pride parent niya ang nakasalalay bilang top student sa academy. Hindi makapagsalita si Alea sa kawalan ng pangunawa ni Helmut sa mga mababaw na paksa tungkol sa basic ethics at common sense. Sinabi niya kay Helmut na hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas ng pag-aaway matapos ang alitan, kundi pati na rin kung paano matututo ang mga partido na kasangkot. Pinapatawad ng mga tao ang tao hindi ang mga kasalanan, iyon ang definisyon ng katarungan na itinakda ng pamantayan ng academy. Mas lalong naging komplikado na para kay Helmut ang mga tao. Alam niyang natutunan niya ang mga ito ng huli na, kaya't kailangan niya ng mas maraming oras para maunawaan ang mga ito. Itinuloy pa rin ni Alea ang kanyang pagsasanay kahit galit siya sa mga walang kwentang sinasabi ni Helmut. 2 linggo pagkatapos, lahat ay nagmamasid kay Alea sa lugar ng pagsusulit sa aklatan. Alam nilang siya ang nagtuturo kay Helmut. Pumasa si Helmut sa pagsusulit kaya't ipinahayag ni Alea na natapos na ang kanilang pagsasanay ngayon. Nagpasalamat si Helmut sa kanya para sa pagtulong sa pag-aaral. Ngayon, kinakailangan ni Helmut na sumailalim sa praktikal na pagsusulit sa swordsmanship. Kailangan niyang maghintay hanggang kunin siya ng instructor sa kanyang nararapat na grupo. Iniisip ni Helmut na mag-practice pagkatapos ng pagsusulit nang kausapin siya ng isang taong nagngangalang Sabat Rugal. Siya ang ikalawang anak ng pamilyang Rugal, at nais nitong magamit ang pagiging malapit ni Helmut kay Alea. Tinanong niya kay Helmut ang kanyang apelyido, ngunit naguluhan ang isip ni Helmut. Tinanong ni Sabat ang apelyido ni Helmut upang makilala siya. Ang pamilyang kilala lamang ni Helmut ay ang nakasulat sa loob ng kwintas, si Margaret Irene. Ngunit alam niyang malamang ay hindi niya dapat banggitin ang pangalang iyon dahil iniwan siya sa Forest of Roots. Sinabi ni Helmut na isa lamang siyang ordinaryong mamamayan na walang apelyido. Nagsimulang maliitin ni Sabat at mga kaibigan nito si Helmut matapos malaman ang katotohanan. Nagtatanong sila kung paano niya napapayag si Alea na turuan siya. Isa sa mga supervisor ang pinatigil si Sabat dahil sa ingay at pinaalala sa kanya na mahigpit na ipinagbabawal ang discrimination sa academy. Kinakailangang umupo ng mga aplikante at bago sila umalis, pinapaalala ni Sabat kay Helmut na manatiling mababa at huwag lumapit sa mga taong mas mataas ang uri. Nagtitipon ang mga kalahok sa isang silid para sa praktikal na pagsusulit. Ito ay isasagawa bilang grupo at ito ay gagawin sa 2 magkasunod na yugto. Tinitignan ng mga kalahok si Helmut at napagtanto niya na ang mga tao ay palaging may mga klasifikasyon sa kanilang sarili at ito ay hindi lamang batay sa lakas. Kasama si Helmut sa pang-4 na grupo at pumasok na siya sa lugar.
Kinakailangan niyang putulin ang puno ng Blackwood sa unang yugto gamit ang inihandang kahoy na espada. Malaya silang gumamit ng anumang uri ng espada at wrist na kanilang nais. May restriction na 5 minuto matapos nilang hawakan ang espada. At kahit hindi nila magawang putulan ang kahoy sa itinakdang oras, hindi sila matatanggal. Masyadong madali ito para kay Helmut at wala sa mataas na antas ang kahoy na hindi niya kayang putulin. Nagulat ang instructor nang umpisahan ni Helmut ipakita ang kanyang wrist at pinutol sa gitna ang kahoy. Kinailangan pa ng supervisor ng maraming hampas para mahati ang ganong kahoy, ngunit si Helmut ay isa lang. Duda ang ibang aplikante kung paano natapos ni Helmut ang unang yugto ng mabilis. Ang ikalawang yugto ay naglalaman ng labanan habang sinusubaybayan ng mga tagapagturo. Magkakaroon ng one-on-one na duelo ang mga aplikante gamit ang kanilang sariling kasanayan sa espada laban sa kanilang kalaban sa loob ng 8 minuto. Ang kanilang pagpasok sa academy ay dedesisyonan matapos ang maingat na pagsusuri, at ang mga kalaban ay sasabihin ng random. Naniniwala si Sabat na ang sinumang kalaban ni Helmut ay madaling makakapasok. Tumitig lang si Helmut sa kanya nang walang sinasabi, kaya tinanong siya ni Sabat kung bakit hindi na lamang siya saktan. Inuudyukan ni Sabat si Helmut na saktan siya kung siya ay nainsulto sa sinabi niya. Napaisip si Helmut kung aalis si Sabat kung gagawin niya nga ito, ngunit biglang inanunsyo na si Helmut ay lalaban sa isa pang aplikante na may pangalang Andrew. Si Ethan ay isa sa 3 hurado at dahil si Helmut ay inirekomenda niya, kaya hindi niya kikilatisin ang kanilang duelo. Ito ang unang beses na nagrekomenda si Ethan ng isang tao, kaya mataas ang ekspektasyon ng ibang hurado. Magtatagal ang laban ng kabuoang 8 minuto, may 2 yugto at tatagal ng 4 na minuto bawat isa. Hihinto ang laban kung ang isang aplikante ay hindi na makakahawak ng espada o hindi na makakapagpatuloy sa laban. Narinig ni Andrew na isang ordinaryong mamamayan si Helmut, kaya't inakala niyang hindi dumaan ito sa formal na pagsasanay. Gayunpaman, gamit ang sining sa espada na itinuro sa kanya mula pagkabata, natalo ni Helmut si Andrew sa loob ng isang iglap. Nanalo si Helmut sa duelo, nakita ng mga hurado na mabilis at malakas ang kanyang espada at mahirap paniwalaan na ito ay galing sa isang bata. Muling humanga si Ethan nang makita ang galing at lakas ni Helmut. Malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang mag-aaral, kaya't mahirap maunawaan ang antas ng kasanayan ng aplikante. Sinabi ni Ethan kay Helmut na makipaglaban kay Andrew na parang tinuturuan niya ito kaysa talunin. Sinabi kay Andrew na ipakita ang kanyang kakayahan sa susunod na laban. Nang siya'y magsimulang umatake kay Helmut, sinabihan siya ni Helmut na maging mas mabilis sa pag-atake. Kapag gumagawa siya ng malalaking galaw, mas madaling napipigilan ang kanyang atake. Tinuruan rin niya siya ng maraming tips sa pag-atake at depensa. Ang paraan kung paano tinuturuan ni Helmut si Andrew sa duelo ay nagpapakita kay Ethan ng alaala kay Darian noong siya ay malapit ng sumuko habang nakikipaglaban sa isang demonic beast. Ngunit dumating si Darian at sinabihan siya na labanan ito, at sa pagtingin kay Helmut ngayon ay tila nagbabalik si Darian. Ang mga hurado ay pumili ng mga kandidato batay sa antas ng kanilang kapangyarihan, at iniisip din nila na uunlad pa si Helmut sa academy. Isang linggo pagkatapos, si Helmut ay naglakad-lakad sa paligid ng lungsod upang hanapin ang Baden Mercenary Guild. Siya ay gumawa ng isang request at iniwan niya ang kanyang mga gamit noon. Ang batang nasa harapan ng mesa ay kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Helmut at tutulong sa kanya anuman ang kanyang kailangan. Nagulat si Ethan nang malaman niyang nagbayad si Helmut kay Alea ng 100,000 marks. Nabigla siya dahil hindi alam ni Helmut kung paano ingatan ang kanyang ipon. Bilang kanyang tagapag-alaga, kailangan niyang turuan ito na ang pera ay mahalaga, kaya dapat mapamahalaan ng wasto. Malaya si Helmut gawin ang anuman dahil may isang buwan pa bago ang pag-enroll, kaya't naisipan niyang gumawa ng request. Pinayagan ito ni Ethan basta't hindi ito masyadong delikado o may paprotektahang tao ng matagal. Naghanap si Helmut ng request na maaaring matupad sa loob ng Baden bago magtapos ang buwan. May isa na angkop subalit ang lokasyon ay nasa Greta Academy. Ayon sa mga ulat, mayroong espiritu sa Academy. Ang pagpaparamdam ay madalas mangyari sa gabi ngunit galing sa iba't ibang lugar kaya't ang detalye ay hindi malinaw. Hanggang ngayon, wala pang ebidensyang natagpuan o dahilan na nahanap.
kaya't nagsumite sila ng request upang iwasan ang anumang posibleng panganib na maaaring mangyari. Ang hiling ay upang alamin ang pagkakakilanlan ng espiritu sa Academy at iulat kapag ito'y natapos na. Pinili ni Helmut ang request dahil nais niyang maging pamilyar sa Academy, ngunit hindi pa siya gumagawa ng ganoong uri ng request noon. Nag-iisip siya nang may lumapit sa kanya, ito ay ang batang may berdeng buhok dati. Ito ang unang pagkakataon na si Alea ang idolo ng kagawaran ng Mahika, ay nagkaroon ng kasama kaya't napansin niya si Helmut. Tinanong ni Helmut kung ang batang iyon ay isang salamangkero rin. Kinumpirma niya ito ngunit may kaunti siyang pagkakaiba kay Alea. Siya ay nagpalipad ng Fury Monster at sinubukan itong suntukin ni Helmut. Natawa ang bata dahil si Helmut ang unang taong sumubok na tamaan si Ratin. Si Ratin ay isang espiritu ng liwanag na medyo pilyo ngunit hindi mapanganib. At kahit maging mapanganib ito, hindi ito kayang pigilan ng mga tao. Tanging ilang mga salamangkero ang kayang kontrolin ang mga ito dahil ang mga espiritu ay walang pisikal na katawan. At isa sa mga salamangkero ay ang batang may berdeng buhok si Sean, ang tanging elemental mage sa Academy. Iniisip ni Helmut na si Sean ay nakakaaliw, ngunit kinakailangan niyang tuparin ang request. Alam ni Sean ang usap-usapan tungkol sa espiritu sa Academy kaya't nag-alok siya na tulungan si Helmut sa kanyang request. Pumunta sila sa pangkaraniwang gusali sa Department of Swordsmanship. Dahil ito ang pinakahuling lugar na pinuntahan ng multo. Kaya nang magpakita ang espiritu, ito ay naging bakante na kapag palubog na ang araw. Ang espiritu ay hindi nakakatakot maliban kung ito ay ang espiritu ng isang masamang nilalang na may salamangkang itim. Hiniling ni Helmut na maghiwalay sila upang maging mas epektibo ang paghahanap. Isang figurang itim ang nagmamasid sa kanila mula sa malayo habang nagsisimula ng maghanap sina Sean at Helmut. Ngunit sina Sean at Helmut ay walang mahanap na anuman. Si Sean ay nakatingin sa isang bagay ngunit hindi niya sinabi kay Helmut ang tungkol dito. Nang sila'y malapit nang umalis, nakakita si Sean ng isang taong tila espiritu na lumalakad papunta sa kanila. Ngunit hindi ito multo kundi si Alea ang dumating, at sinabi nila ang tungkol sa request na nagkakahalaga ng 3,000 marks. Tinanong niya si Helmut kung bakit gumawa parent siya ng request kahit marami na siyang pera. Sinabi rin ni Alea na naruroon siya upang tuparin ang isang direktang request na natanggap mula sa Academy. Gusto niyang malaman ang totoo kaya tinanggap niya ang request. Nagtaka si Helmut kung bakit nagsumite pa ng hiwalay na request ang Academy. Nag-alok si Sean na hanapin ang multo ng magkasama upang makatipid ng oras at pumayag sina Alea at Helmut. Kinalaunan, gumamit si Alea ng isang ilusyon upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ayon sa ulat, ang mga gusaling pinupuntahan ng espiritu ay kinabibilangan ng lecture hall. Nasa kasalukuyan silang lugar kung saan nagsasanay ng swordsmanship. Ang lounge ng guro sa swordsmanship, ang gymnasium at ang palarwang pagsasanay, ang lahat ng mga gusaling ito ay mayroong isang bagay na pagkakapareho. Sila ay bahagi ng kagawaran ng swordsmanship. Ang multo ay hindi lumitaw sa anumang ibang gusali ng kagawaran ng Mahika. Maaaring gawa ito ng isang salamangkero na gumagamit ng isang paraan ng silent spell o ng sinuman. Sinabi ni Helmut na ang mga espiritu ay hindi maaaring atakihin ng pisikal. Sinabi sa kanya ni Ethan na sinubukan ng isang estudyante na hiwain ang espiritu ngunit dumaan lang ang espada dito. Ang pakikipag-ugnayan sa dalawa ay nagpapaisip kay Helmut tungkol sa kanyang pagbibigay ng opinyon ng pantay-pantay. Dati siyang sinasaway ni Elaga at sinisigawan ni Darian. At hindi talaga siya nakikipag-ugnayan sa Peace Mercenary Corps. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magbahagi ng kaalaman sa iba para malutas ng paunti-unti ang problema. Inisip ni Alea na marahil maaaring atakihin ang multo gamit ang vis kaya't susubukan ito ni Helmut. Sa mga sumunod na sandali, pagod na si Sean kaya nagpaalam siya. Nagsimula naman sina Helmut at Alea na pag-usapan ang kanilang parehong ideya na maaaring may kinalaman sa isang espiritu. Ngunit hindi ito matunte ni Alea dahil hindi siya isang elemental mage, kaya nagtanong si Helmut kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Alea na mayroon na silang isang elemental mage na may kahusayan sa Mahika. Samantalang si Sean ay mabilis na tumatakbo patungo sa kung saan. Sinubukan ni Helmut at Alea na sundan si Sean dahil alam nila na may hinahabol si Sean na isang bagay.
Alam na agad ito ni Alea kaya inundyukan niya si Helmut na gumamit ng Viz upang umaksyon si Sean. Kailangan lang nila malaman ang wastong lokasyon ni Sean. Gumamit si Alea ng searching spell at lumitaw ang mga bakas ng paa ni Sean. Tiwala siyang alam niyang hindi rin kayang tukuyin ni Sean ang eksaktong lokasyon, kaya't kailangan nilang mahanap ang espiritu bago siya. Pumasok sina Helmut at Alea sa palaruan ng kagawaran ng swordsmanship na hindi basta-bastang pinapasok. Ang palaruan ay hinahati sa mga individual na antas at lebel. Iniisip ni Alea na ang espiritu ay pumupunta sa hindi madalas na ginagamit na lugar bilang kanyang tahanan dahil kailangan nito ng isang tahimik na lugar upang magtago. Iniisip ni Alea na maaaring nagtatago ito malapit sa mga mas mataas na mag-aaral na may scholarship. Ngunit curious si Helmut sa personal na pinagsasanayan ni Ethan. Pumasok sila sa pinagsasanayan ni Ethan nang walang pahintulot. Nakaramdam si Alea ng isang bagay na katulad ni Sean doon. Tinanong sa kanya ni Helmut kung totoo nga ang hiling na natanggap niya mula sa academy. Sinabi ni Alea na hindi niya gusto na mayroong iisang elemental mage lamang sa academy kaya't plano niyang hulihin ang espiritu at suriin ito. Gumamit si Alea ng isang silent spell upang itago ang kanyang sarili at kailangan niya si Helmut upang lumabas ang espiritu. Ang multo ng academy ay lumabas sa anyo ng isang sobrang laking spirito. Gumamit si Alea ng sealing spell upang pigilan ang espiritu na lumabas sa lugar, ngunit hindi siya makakagalaw dahil dito. Sinabihan niya si Helmut na kailangan niyang saktan ang espiritu gamit ang kanyang Viz. Umatake si Helmut ngunit hindi sapat ang unang mga pag-atake nito. Kaya si Helmut ay gumamit ng higit pang lakas nang biglang pumasok si Sean sa gitna nila upang pigilan siya. Sinaway ni Sean si Helmut sa kanyang pagpapakita ng kawalan ng pag-iingat sa espiritong itim. Hinarang niya ito ng barrier ng liwanag, ngunit silang dalawa ni Ratin ay hindi makatatagal. Ang espiritu ngayon ay galit at wala na sa kontrol. Napansin ni Sean na naruroon din si Alea, siya ay nagulat na gusto ni Alea na pag-eksperimentuhan ang espiritu. Sinabi ni Alea na ginawa lamang niya ito dahil tumanggi si Sean na gawin ang anumang pananaliksik kasama siya. Ngunit ayaw ni Sean dahil si Alea ay gumagawa ng nakakatakot na eksperimento sa espiritu. Kailangan isara ni Sean ang espiritu ngunit hindi nila ito pwedeng mawala, kaya't sinabi ni Sean kay Alea na panatilihin ang sealing spell. Sinabi din ni Sean kay Helmut na kunin ang atensyon ng espiritu nang hindi ito inaatake. Sumang-ayon siya ngunit hindi niya alam hanggang kailan siya makakatagal nang hindi umaatake rito. Ang espiritu ay mabilis ngunit kaya pa ring sabayan ni Helmut ang bilis nito. Si Sean ay nagsasagawa ng ritual habang si Helmut ay patuloy sa pagkuha ng atensyon at alam ng espiritu na hindi siya kayang atakihin ni Helmut. Sinabi ni Sean na unti-unting humihina ang espiritu ngunit halos sirain na nito ang sealing spell. Ang itim na espiritu ay nag-iingat sa kanila at natatakot sa elemental magic ni Sean. Ang espiritu ay malapit nang atakihin si Alea matapos masira ang sealing spell. Ngunit tumalon si Helmut sa pagitan nila upang ipagtanggol ito. Gumamit si Alea ng barrier spell ngunit nakatakas pa rin ang espiritu. Naharangan ito ni Helmut at sinabihan si Sean na gawin na ang ritual ngayon. Natakot ni Helmut ang espiritu gamit ang espada at habang ito'y nabigla, sinugod ito ni Sean gamit ang kanyang mahika. Ang espiritong itim ay naging isang maliit na espiritu at nagawa ni Sean na kontrolin ito tulad ni Ratin. Ang batang lalaki sa harapang mesa ng Baden Mercenary Guild ay nagulat nang makita ang espiritu na nag-transform sa isang maliit at lumilipad na nilalang. Tinanong niya kung bakit naroon ang espiritu at ayon kay Sean, maraming posibleng dahilan doon. Maaaring may impluwensya ng magic, maaaring nagkaroon ng pagka-distort ng mga puwersa ng lupa, at maaaring mayroong bakas ng mga puwersa ng kadiliman. Kailangan ng guild na tiyakin na hindi nalailitaw ang halimaw kaya hindi pa nababayaran si Helmut. Pagkalabas, sinabi ni Sean na si Helmut ay kaibigan na rin niya. Nakipagkamay si Sean kay Helmut ngunit si Alea ay agad nang tumakbo palayo sa kanila. Inisip ni Sean na dapat bilhan sila ni Alea ng kanilang pagkain ngunit kailangan nilang linisin ang mga lugar ng pinag-insayuhan. Ang lahat ng mga mag-aaral ng Greta Academy ay kinakailangang tumira sa dormitoryo at si Helmut ay itinalaga sa 3rd floor Unit 301. Handa na siyang magsimula sa takdang panahon at ang seremonya ng pasukan ay bukas na. Sinabi ni Ethan na mas mabuti kung titingnan ni Helmut kung saan siya titira.
Ito ang unang pagkakataon na makisalamuha talaga si Helmut sa mga tao sa Academy. Nagpa siya si Helmut na suriin ang kanyang dormitoryo. Si Alea ay mag-isa na nagsasalita na si Helmut ang dahilan ng mga kakaibang bagay na nangyari. Siya'y pagod na at ipinangako niyang hindi makikipagkaibigan noon. Hindi niya nais na makita si Helmut muli kapag nagsimula na ang klase. Hindi siya nakasuot ng anumang kapa sa kwarto tulad ng dati at tila isang babae siya. Si Max at Paul naman ay puno ng mga sugat at gusto nilang puwersahang pumunta sa badan. Ginagamit nila ang prinsipyo ng Black Hawk para alisin ang sino man na sumalungat sa kanila. Biglang may isang tao mula sa Black Hawk ang dumating at inatake sila. Kinompronte niya sila sa paggamit ng pangalan ng Black Hawk nang walang ingat. Ipinahayag niyang nadungisan ang pangalan ng kasalukuyang Black Hawk. May tanong ang misteryosong lalaki para sa Black Hawk kay Paul at Max, at dahil patay na ang mga ito ay tumingin siya sa dalawang kawal at nagtanong kung pwede na lang sa kanila. Pumasok si Helmut sa room 301, at nakita niyang walang tao. Napaisip ito na mas maliit ang kwarto kaysa sa kwarto niyang tinulugan kay Ethan, ngunit mas mabuti na kesa matulog sa kagubatan. Naisip din nito ang mga pinagdaanan niya nung nasa kagubatan pa siya, at nang nakasama niya ang Fist Mercenary Corps. Habang nag-iisip ng kanyang mga plano upang lumakas, ay may napansin siya sa loob. Sinubukan niyang bunutin ang kanyang espada ngunit napansin niyang hindi niya dala ito. Nagulat si Alea nang makita si Helmut sa silid, at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa dito. Sinabi ni Helmut na iyon din ang kanyang kwarto. Nadismaya si Alea, ngunit napagtanto niya na kaya pala dalawa ang kama sa kwarto. Umalis si Alea para pumunta ng banyo, binalaan niya si Helmut na wag dalawin ang anuman sa kwarto. Napaisip si Helmut kung ano ang kanyang ginawa para kamuhian siya ni Alea. Sa Greta Academy, pinuntahan ni Alea si Liam Wise ang dean ng Greta Academy upang tanungin kung bakit mayroon siyang kasama sa kanyang kwarto. Sinabi nito na binigyan siya ng prelebihiyo ng Academy upang magkaroon ng sariling kwarto dahil sa pangunguna sa Department of Magic. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing kakaunti na lang ang natitirang mga kwarto dahil sa pag-aayos sa iba. Idiniin ni Alea na dapat tumperin ni Liam ang kanyang pangako, at natatakot si Alea na malaman ni Helmut na isa siyang babae. Sinabi ni Liam na dapat na lang itong mag-ingat, at may kakayahan si Alea ng isang archmage kaya madali lang ito sa kanya. Dagdag pa nito na ang pagpayag sa kanya na magkaroon ng sariling kwarto ay hindi patas sa iba. Hiningi nito na magtiis muna, at itinalaga niyang kasama si Helmut dahil malapit ito sa kanya. Nadismaya si Alea sa inakala ni Liam at sinabing nakasama niya lang si Helmut dahil binayaran siya nito upang turuan siya. Sinabi nito na hindi pa niya lubusang kilala si Helmut at hindi sila palaging nagkikita. Muling nangako ang lalaki na kung magiging maayos ang pakikipagkaibigan nito kay Helmut, ay bibigyan siya muli ng sariling kwarto pagkatapos ng semester. Pagka-uwi sa dorm ni Alea ay naghihintay si Helmut sa kanya at sinabing mukhang hindi pumabor sa kanya ang nangyari. Nagtanong si Alea kay Helmut kung ayos lang ba talaga sa kanya ang makasama siya sa iisang kwarto. Sinabi ni Helmut na hindi naman mahalaga kung gusto niya, ang mahalaga ay kailangan niya. Nagkaroon ng sariling kwarto si Alea dahil sa pangunguna sa Academy at dismayado siya dahil napilitan siyang magkaroon ng kasama. Sinabi ni Alea na masyado siya mapili, at baka may lang si Helmut dahil dito, kaya muli niya itong tinanong kung gusto ba niya tumira kasama siya. Pumayag si Helmut dahil para sa kanya si Alea ang pinakamaayos kumpara sa iba. Kinabukasan, nakapaghakot na si Helmut ng kanyang mga gamit papunta sa dorm, at iniisip na nakapagdesisyon na si Alea kung paano ang gagawin sa kwarto. Pagdating sa kwarto ay binati siya ni Alea, at sinabi ang mga patakaran. Hinati ni Alea sa dalawang division ang kwarto gamit ang isang kortina na nilagyan ng spell. Sinabi rin ni Alea ang iba pang mga bawal gawin ni Helmut habang magkasama sila sa iisang kwarto. Sinabi rin nitong tawagin siya kung may kailangan pa si Helmut, habang papasok sa kanyang tutulugan. Tinawag siya ni Helmut upang sabihin na sana maging maayos ang kanilang samahan. Kinabukasan, nag-uusap sina Sabat at mga kaibigan niya tungkol sa pagpasa ni Helmut sa Academy. Sinasabi nilang nakapasa ito dahil sa tulong ni Ethan, at balak nila itong gantihan. Sa dorm, sinuot ni Helmut ang uniform ng Academy at para sa kanya ay komportable ito.
Sinabi sa kanya ni Alea na walang gaanong gagawin sa unang semester ng klase kaya balak nitong magsanay pagkatapos. Nagulat si Sean nang makita niya si Helmut na lumabas sa room 301. Nagtanong si Helmut kung meron bang problema doon, sinabi ni Sean na iyon ang kwarto ni Alea bago napagtanto na magkasama sila sa kwarto. Nagtanong si Sean kung paano pumayag si Alea sa ganoong sitwasyon. Inusisa niya si Helmut habang sinasabi kung pumayag ba si Alea dahil sa itsura ni Helmut. Binati niya si Helmut dahil nakatagal ito sa mainitin na ulong si Alea. Tinanong niya rin si Helmut kung ito ang unang araw ng swordsmanship class. Binalaan niya si Helmut na wag masangkot sa gulo sa swordsmanship department lalo na sa tinatawag na crazy dog. Ang tinutukoy niya ay si Asuka ang nangunguna sa second year class. Sa nakaraang taon pinatumba nito ang lahat ng naghahaman sa kanya, dahil dito wala ni isang tao ang gustong masangkot sa kanya. Nagtanong si Helmut kung maaari bang gawin ang ganong bagay. Sinabi ni Sean na hindi, ngunit dahil magaling si Asuka ay agad tinapos ang suspensyon nito. Nagpaalam si Sean at sinabing nasa 307 lang siya kung may kailangan si Helmut. Nang maglaon, nagsimula na ang training ng second year at pinali niya sila sa 4 na bahagi. At dahil ito ang unang araw ng klase ng swordsmanship department, gusto ng kanilang instructor na hubugin ang kanilang physical na katawan kaya pinatakbo niya ang mga ito ng 20 laps. Habang nagrereklamo ang iba sa pinapagawa ng instructor sa kanila, tila si Helmut ay nakukulangan sa 20 laps para sa warm-up. Habang tumatakbo ay tinitignan siya ng isa sa kaibigan ni Sabat dahil mukha siyang elegante, kaya lalo itong naiinis. Binalak ng lalaki na patirin ang paa ni Helmut, ngunit hindi na tinag si Helmut sa pagtakbo. Nagulat ang lalaki dahil hindi yumapekto ang kanyang ginawa. Patuloy sa pagpatid ang lalaki ng ilang beses ngunit hindi pa rin niya magawang mapatumba si Helmut. Pinagpapawisan na ang lalaki at galit na galit. Tumakbo siya ng mabilis at binalak niyang muli ang kanyang plano. Ngunit nasa halip na si Helmut ang mapatumba ay siya ang humandusay sa lupa dahil sa kanyang ginawa. Tinanong siya ng iba kung ano ang nangyari, sinabi lang nito na sumakit ang kanyang paa. Habang tumatakbo ay liningon siya ni Helmut, kaya lalong nagalit ang lalaki. Kinalaunan, nagkaroon sila ng maikling pahinga, humingi ang instructor ng isang tao upang samahan siya. Nilapitan si Helmut ng lalaking gusto siyang patirin kanina, nagtanong si Helmut kung ano ang problema. Sinubukan ng lalaki na hawakan si Helmut ngunit siya ay nakailag, sinabi nito na siya ang dahilan kung bakit siya natamba. Lalong nagalit ang lalaki at binalaan si Helmut. Sinabing hindi siya ligtas sa labas ng academy, at lumugar sa kung saan siya nararapat. Pinigilan siya ni Sabat at sinabing bumawi na lang ito sa sparring. Umalis ang lalaki at muling binalaan si Helmut. Naisip ni Helmut kung ang isang tulad niyang mahina ay mataas ang katayuan. Galit na si Helmut at gusto na niyang ipakita sa lalaki kung sino talaga siya. Nang biglang may narinig siyang boses. Dumating si Asuka dahil narinig nito na pinag-uusapan ang isang karaniwang tao. Nakangiti niyang tinanong kung sakaling siya ba ang kanilang pinag-uusapan. Nagtanong ang lalaki kung sino siya. Habang pababa ay sinabi niya na narinig niya ng paulit-ulit ang karaniwang tao kaya ito pumunta. Inakala niyang siya ang kanilang pinag-uusapan at kung may problema sila sa kanya. Hinarap ni Sabat si Asuka at tinanong kung ano ang problema ng mga karaniwang tao sa swordsmanship department. Gustong subukan ni Asuka si Sabat kaya lalong nagalit ito sa kanya. Pinigilan siya ng kanyang kasama at may ibinulog ito. Ininsulto ni Sabat ang pagtutulungan ng mga karaniwang tao bago siya tuluyang umalis at kanyang mga kaibigan. Tinitignan ni Helmut si Asuka at naalala ang mga sinabi ni Sean na iwasan ang tinatawag na crazy dog at napagtanto na siya ito. Kinalaunan, isa-isa silang tatawagan ng instructor upang kumuha ng espadang kahoy. Napansin ng instructor si Asuka at pinapante sa harapan, at tinanong kung bakit siya nahuli sa klase. Nagpaliwanag siya ngunit nabuko ang kanyang pagsisinungaling kaya siya pinatakbo ng 30 laps. Nagreklamo siya ngunit wala siyang magawa sa utos ng instructor. Napansin ni Helmut na pangit ang reputasyon ni Asuka dahil sa mga pinaggagawa nito. Ang iba ay sinabihan ng instructor na umpisahan na ang pagsasanay pagkakuha ng kahoy na espada. Nag-umpisa si Helmut sa pagsasanay at nagpakita agad ito ng kahusayan sa paggamit ng espada, na napansin ng instructor.
Habang nag-iisip sa mga sinabi ni Ethan tungkol sa klase ay nilapitan siya ni Asuka. Tinanong niya si Helmut kung hindi ba ito magpapasalamat dahil sa pagtulong niya sa kanya. Sinabi ni Helmut na hindi niya hiningi ang tulong nito. Nagpakilala si Asuka bilang isa ring karaniwang tao at hiniling na maging magkaibigan sila. Habang nakikipagkamay si Asuka ay may napansin si Helmut sa kamay nito. Sinabi ni Asuka na matalas ang pakiramdam ni Helmut at binalaan niya ito. Sinabi nito na wag masyadong lumapit sa kanya kahit pareho silang karaniwang tao dahil naiirita siya tungkol dito. Umalis si Asuka at tuluyang nagpaalam kay Helmut. Sa dorm, tinanong ni Helmut si Alea kung mukha ba itong perpektong tampulan ng tukso. Sinabi ni Alea na hindi, at tinanong kung nahirapan ba ito sa unang araw pa lang ng klase. Dagdag pa nito na mga siraulo sila kung ginagamit nila ang kanilang katayuan sa buhay, at malulutas lang ang kanyang problema kapag may napatunayan na si Helmut. Ngunit sinabi ni Ethan kay Helmut na wag makipag-away. Sinagot siya ni Alea na nakadepende kung sila ang unang gagawa ng gulo. Nagtanong si Helmut kung meron pang ibang paraan. Ang ibang paraan ay kailangan ni Helmut na tiisin ang kanilang ginagawa hanggang sa dumating ang sparring lesson. Nahuli ni Helmut na nakatitig sa kanya si Alea. Tinanong nito kung ano ang problema. Inakala ni Alea na sa kalagayan ni Helmut ay agad na niya silang pinatulan. Sinabi ni Helmut na siya na bilang isang nangunguna sa academy ay magagawa bang makipag-away. Nasabi niya ang mga ito dahil mayroon siyang isang taong hindi niya maunawaan, si Asuka. Samantala, nakasalubong ni Asuka ang grupo ni Sabat. Ininsulto siya ni Sabat dahil sa inaakala niyang nagkaroon siya ng kaibigang tulad niyang karaniwang tao. Gustong makita ni Sabat kung hanggang saan magmamataas si Asuka dahil sa mga grado nito sa academy. Sinabi rin ni Sabat na gagawin niya itong isang asong masunurin sa hinaharap. Inatake ni Asuka ang kasama ni Sabat mula sa likuran, at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sinabi nito na excite ang kanyang kamay kaya gumalaw ito ng kusa. Sinabi rin nito na mas gugustuhin niyang gawin siyang masunurin ngayon kesa paghintayin siya ng matagal.